Huwag na makialam. Mag-ingat ka, baka mapasama ka sa gulo. Mahalaga ngayon ay iligtas muna ang tao. Kailangan mabilis. Marunong ka ba sa medisina? O mas maasahan bang tumawag ng 120? Shen Guangtuying. Hayaang subukan ko uli ang Fenjin Ding Sue. Hinahawakan mo siyang bastos. Halata namang gumagawa kang kalaswaan, di ba? Hinahawakan at ginagalaw siya. Tawagin ng pulis, dapin ninyo siya. Hindi kayo nakakaintindi, na-shock na siya. Kung hindi siya agad maliligtas, mapanganib ang buhay niya. Galing mo, binata. Sabi ko na nga, kaya niya. Tulad ng inaasahan. Tulad ng inaasahan ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag ka munang babangon, umupo ka muna ng sandali. Bumangon ka kapag ramdam mong lumiwanag na. Ayos lang. Kakatapos ko lang mag-acupuncture sa'yo. Hindi kita sasaktan. Ikaw ba doktor sa isang tradisyonal na tsino na klinika? Hindi. Nagtatrabaho ako sa Huanzhen Wellness. Gumagawa ako ng acupuncture at tuwina. Wala pa akong hawak na sertipiko. Dahil emergency kanina, kaya ginawa ko. Salamat ha. Ang sakit ko ito. Matagal na yan. Tuwing may regla ako. Sumasakit hanggang mag-camp. Kahit ilang magagaling na doktor ang pinuntahan ko, wala pa ring epekto. Kakatapos ko lang kunin ang pulso mo. May kakulangan ka sa congenital na Shenki. May in-cold sa matres mo, parang malamig ang uterus. Kung hindi mo ito ayusin ng maayos, baka mahirapan kang magbuntis. Halata agad kung saan ang ugat ng problema mo. Hindi na ako nasasaktan ngayon. Binuksan ko lang ang ilang meridian mo. Panandaliang lunas lang to. Sa totoo lang, ang sakit mo nitong to. Medyo mahirap talaga na gumaling ng tuluyan. Pwede kitang kunin regular para dito. Yung acupuncture na ito. Bayad ng gamo. Sabihin mo lang kung magkano. Kung kaya mong pagalingin ako. Susuportahan kita o susustento kita kahit ano paman. Ang sabi mo naman, Guwapo, bunso. Hindi ko sinasabing kukulinain kita. Tingnan mo tong bibig ko. hindi ito tungkol sa pera. Hindi naman gaanong malaki ang gastos sa acupuncture. Ang mahalaga, may proseso ito. Kailangan mo ring mag-self-care para gumana. Iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Mula ngayon, parang unay na kapatid na kita. Wala akong iba, pero may konting pera naman ako. Itatransfer ko muna sa'yo ang 100,000. Kapag kulang pa, hanapin mo lang ako. Mula ngayon, unay na kapatid mo na ako. Hindi sis. Kung pera lang ang habol ko, hindi kita ililigtas. Natatakot din ako sa mga scam na ganyan. Pero delikado talaga ang ginagawa mo. Kaya hindi ako nag-atubiling kumilos. Ang bait mo, tol. Sige, idagdag kita sa contacts ko. At tawagan kita mamaya. Sage, sis. Tol. Ako si Ying Xiao King. Kung may kailangan ka, ate ang bahala sa'yo. Xiao King, ang tagal mo hindi nagpakita. Pagbalik mo, ginulat mo kami. Na-shock ako. Tingnan mo ang 2 bodyguard ko. Malupit, di ba? Pati aura nila, nakakakilabot. Galing sila sa Special Forces. Ang galing. Ang galing. Bakit paglabas mo may security ka pa? Tama rin. Grabe, napakakaakit-akit mo. Paglabas, madaling may humabol sa'yo. Ay naku, ang aking mabait na ate. Huwag na nating pag-usapan. Sabi ko sa'yo, noong nakaraang ilang araw, nung nag-jogging, sumakit ang regla ko. Halos mamatay ako. Kung hindi dahil may mabuting taong kumulong. Baka sa mortuary na lang tayo nagkita. Grabe ba talagang ganoon kalala? Pagkatapos, ano nangyari? Okay ka na ba? Okay naman ako. Kung may problema, pupuntahan pa rin kita. Sabi ko sa'yo, simula ngayon, kapag lumalabas tayo, talagang magdala ng 2 bodyguard. Naku, kung hindi, walang mag-alaga pag may mangyari. Natuto na ako. Magdala ako ng 2 gwardiya, double seguro. Ying Xiao King. Yung pananakit tuwing regla na yan. Ang acupuncture epektibo. Libre ako ngayon. Ako mismo ang magbibigay ng acupuncture. Huwag ka na. Ngayon, hinahanap ko ang kapatid ko. Kapatid mo. Kapatid ni Xiao King. Hindi ba namatay siya sa aksidente 3 taon na ang nakalipas? Xiao King, bakit ka nandito? Nandito ako para mag-acupuncture sa'yo. Wag. Bagong intern pa lang siya. Wala siyang alam sa acupuncture. Hindi niya alam ang tamang lakas ng pagtuso. Baka masaktan ka niya. Kahit hindi ako sanay, pero mas mahusay siya kaysa kay Hansin na kalahati lang ang alam. Tingnan mo. Ang kapatid ko, hindi siya basta-basta. Akala mo laro-laro lang to. Ikaw ang mananago kung masisira ka. Bata pa siya, wala pang karanasan. Nagpapakitang gilas pa rito. Anong sinasabi mo? Hayaan natin subukan si Guanyi. Xiao Lao. Hindi ito biro. Nakaapekto ito sa reputasyon ng Huanzhen Wellness. Hayaan siyang subukan. Ako ang magbabantay. May nangyari. Ako ang bahala. Hindi ka ba nagpapaloko-loko? Paano ka makakahanap ng punto kung natakpan ang katawan? Magbubutas ka ng bulag. Relax. Huminga ng malalim. Maniwala ka sa akin. Kapatid, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Sage, depende sa'yo. Kung masisira, sino mananago? Panagutan mo na. May tela pa ito. Kaya mo pa bang hanapin ang punto at tusukin? Grab itong batang to. Baka naman henyo talaga. Ito ang unang punto ng Shenjing. Medyo mamamanhid ka. Tiisin mo lang. Ang sarap naman. Biglang nawala ang sakit. Ang buong ibaba ng katawan ko. Manhid pero nakagaan ang pakiramdam. Sayang wala ang bayaw mo. Kung nandyan siya, sakto sana para ayusin ang bagay. Walang hiya ka naman. Ano nang sinasabi mo?
Paano naman posibleng ganun? Ginagamit niya ang key para ituro ang karayom. Sinubukan ng master ko buong buhay niya, pero hindi niya nagawa. Gu Anyi. Ikaw, simula bukas, hindi ka na magiging intern ng Huanzhen Wellness. Opisyal kitang itatala bilang regular. Mula ngayon, ikaw, opisyal na acupuncturist ng Huanzhen Wellness. Salamat, Xiao Lao. Binabati kita, Gu Anyi. Hindi nga pala pangit ang kapatid kong lalaki. Parang nagsasanay na siyang kumusok ng karayom mula pa sa sinapupunan. Ngayon, hindi pa naman kumpleto ang buhok niya. Walang katwiran. Saan kaya nagkaproblema? Chudafa. May maliit na problema rito sa Huanzhen Wellness. Kailangan namin ng kaunting pakiusapabor mula sa'yo. Kailangan namin ng kaunting pakiusapabor mula sa'yo. Pabilisin ang proseso. Hehe. Nakakainis na masahista. Nangahas kang agawin ang babae ko. Ang naiwang pera. Sapat na yon para magpakonsulta siya. Alis na. Sudafa, kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng manakit ng tao. Ay naku. Ayaw ko lang na maaapi ka. Mali ang manakit ng tao. Mali, mali. Alis tayo. Hindi na. Uwi na lang ako sa kumpanya. Saan ka nasaktan? Isasama kita sa ospital. Ayos lang. Humiga lang ako, gagaling agad. Hindi pwede. Magpa-check ka muna sa ospital. Para lang ako makapanatag. Ang kalmado pa niya. Kalmado na nga siya, hanggang napunta sa kama ang mayamang anak. Siguro nagkamali lang ang pagkaintindi niya. Kasama ko si Sudafa. Matagal na kaming magkasama. Wala siyang kahit kaunting tiwala. Karapat dapat siyang mabugbog. Wow! Limited edition ito para sa Kines New Year. Si Yawen naman. Hindi baka ikaw ang bumili niyan? Mukhang siya nga. Special na allowance yan mula kay Sudafa. Anong special allowance yon? Yung huling deal kay Emarly. Naayos na maipirma ang deal. Lahat yun dahil sa akin, ha? Ito ay reward dahil nakuha ang malaking deal. Hindi ko sinabi yan. Anong ibig sabihin na special allowance? Di ba para to self-confession? Ang pagkagusto ni Sudafa kay Yawen. Sino ba sa company ang di nakakaalam? May isang tao na hindi dapat makaalam. Sino yon? Apos na ba kayo? Sino ka? Ginang Sudafa. Kumusta po, Sudafa? Si Yawen, pumunta ka sa opisina ko. Ibinibigay ko ang bag mo. Gusto mo pa ba? Sudafa. Mula ngayon, tayong dalawa. Manatiling may distansya muna. Baka magsalita ang mga katrabaho. Sinong nagkakalat ng sismis? Wala. Nag-alala lang ako. Nakakatakot ang sismis. Sabi mo wala? Sabihin mo kung sino yang walang hiya. Ipapalayas ko siya agad. Ang misis ninyo. Naku. Inaayos niya pati ang lahat. Umaabot na hanggang sa akin yan. Yawen, huwag kang matakot. Pag-uwi ko, ayusin ko siya. Sudafa. May boyfriend ako. Mas mabuti siguro. Ibigay mo na sa misis ninyo. May kailangan pa akong gawin. Alis na ako. Per. May dadalhin akong 2 magagandang babae para sa'yo. Para ipakilala sa'yo. Pumili ka na. Ito si Xiao AI. Taas, 168 sentimetro. Natural na 36E. Mabait at cute ang ugali niya. Magaling siyang alagaan ang boyfriend niya. No, ito naman si Jia Jia. Tingnan mo ang A4 wise niya. Siguradong paikutin ka niya. At saka, top student pa siya. Kapag nakikipag-chat ka sa kanya, mapapasok niya pati ang kaluluwa mo. Sino ang nagustuhan mo? Sabihin mo sa ngayong gabi, tiyak na, makakamit ninyo yan. Ikaw na ate. Hindi ka makatarungan ah. Ako pa hindi makatarungan. Mga bata lang ang pumipili. Lahat tayo adults na. Gusto natin pareho. Ay naku, bunso, kunin mo nga lahat. Ang katawan mo, kaya ba yan? Anong ginagawa ninyo? Namula ang mukha niya, ang cute niya talaga. Gusto ko talaga ang ganitong klase. Tahimik pero sexy na gwapong lalaki. Sa pribado, siguradong. Sobra siyang willed. Sobrang gustong-gusto ko. Ayos na, ayos na. Harap ang ginawa yan. Nilalandi ninyo ang inosenteng binatilyo. Wala kayong hiya, ano? Si Gu Anyi. May girlfriend na pala siya. Ay naku, kayo dalawa, wala na kayong sansa ngayon. Bunso, kailan mo dadalhin ang girlfriend mo dito? Ipakita mo sa ang mga mata ko, ang talas ng paningin ko naman. Tama na, huwag ka nang magyabang. Nagdala ka ba ng tao ngayon? Massage ba o acupuncture? Yung sakit ko sa regla, hindi ba ginamot na yan ni Gu Anyi? Sila dalawa, ang kakaiba nilang ingnan. Gaano ba? May konting problema na pangbabae rin sila. Kaya naman, papatingin ko kay Gu Anyi ngayon. Ayos yan. Gu Anyi. Tusok mo ng malakas. Kaya nila yan tiisin. Mga magagandang babae. Ako ang Chief Acupuncturist na si Hansin. Nag-aral ako sa dating direktor ng Chinese Medicine Hospital. Si Prof. Yuan Changzhen. Mag-a-acupuncture ba tayo? Hanap mo ako. Walang duda. May malakas siyang backing. Sayang naman, ang iba kasi, maganda lang sa labas, pero wala sa gawa. Ganda lang, hindi ka pakipakinabang. Hindi tulad ng kapatid kong lalaki. May kakaibang galing siya. Huwag mong sabihin ang maliit na acupuncture clinic na to. Kahit buong Ping-an province, hindi makakahanap ng kakantay niya. Nga. Dumating sila para lang makita ang gwapong lalaki. Ang iba, hindi naman interesado. Huwag magyabang. Ang galing si Xiao Lao. Ikaw na ang susunod.
May tao ba? Hinahanap ko si Gu Anyi. Bakit siya? Mga dalawa. Okay na. Gu Anyi. Narinig ko kahit pa nasa likod ng pinto. Pinupuri ka ng mga babae. Ang galing ng acupuncture mo. Isang araw na hindi kita nakita, parang 3 taon na. Huan Zhen, sabi ng master, kulang ako sa praktikal na karanasan. Kailangan mong isabuhay ang kaalaman at matuto sa paggawa. Pagsasama ng kaalaman at gawa. Si Xiao Lao ay mabuting guro. Gu Anyi, magtrabaho ka ng mabuti. Aayusin kita, itataas kita ng sweldo. Liu Huanzhen, binalik mo na ako bilang regular ng maaga. Sapat na talaga ako. Sige, bibigyan ka pa ni sister ng konti. Lucky lang, kamakailan lang masakit ang dibdib at likod ko. Pwede mo ba akong ayusin? Hindi dapat ipinamimigay sa ibang tao ang magandang bagay. Liu Huanzhen, hindi tama yan. Anong mali doon? Sino nagsabing ang may-ari ng Huanzhen Wellness ay hindi pwedeng mag-massage? Halika na. Ano na kinatatakutan mo? Walang makakakita naman. Sister, huwag mo naman ganito. May customer pa ako mamaya. Mas dapat mo pang bilisan. Ay sos, Gu Anyi. Magpakasasa ka na lang sa iyong comfort. Nakakatawa. Kayo mismo ang nagkaproblema. Huwag niyong sisihin ako. Ay, uy, Tsudafa. Anong kailangan? Walang dahilan kung bakit. Yung binatang yon, paang kakaiba. Sige. Nakuha ko na. Luyawen. Easy. Maghanda ng trabaho. Narinig ni Hizi na kaya mong magpagaling. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Naku, Nagitinda naman kami. Kailangan ng magandang trato para kumita. Inaanyayahan namin ang lahat ng customer. Huwag na natin paalisin. Sayang naman kung palalabasin. Ano yung gusto mo? Nabalitaan ko ang tungkol kay Gu Anyi rito. Sinasabi nila may tinatawag na Divine Needle, si Gu Anyi. Kung may sakit, sa ospital na lang. Yung nangyari sa bar noong nakaraan. Si Hizi ang medyo bastos doon. Dumating talaga ako dahil sa narinig ko ang pangalan niya. bakit kayo nandito? Huwag kayong kinakabahan. Gusto namin magpa-acupuncture sa'yo. Magpa-acupuncture kayo sa itaas. Xiao King. May taong dumating para guluhin si Gu Anyi. AMM. Dali ka. Anong problema mo? Hindi ako ang may problema. Ang kasama kong ito, hindi tumigas kapag may babae. Kaya ba yan gamutin? Hoy, pair. Unahin nating pakinggan ang sabi ng eksperto. Erectile dysfunction. Sinasabi ng tradisyonal na tsino na nagmumula ito sa meridian ng atay at bato. Hindi maayos ang daloy ng kinang atay at kulang ang tunay na yin ng kidney. Kakulangan ng jing at lamig ang ugat ng erectile dysfunction. Ama yan. Halika. Tanggalin mo ang pantalon mo. Hayaan mong gamutin ka ng eksperto. Kuya, hindi pwedeng biro to, ha? Naghihintay pa kami ng pamilya ko na mag-iwan ako ng anak. Naku. Wala ka nang tumayo, di ba? Ano pang ipapamana mo? Hala, hubayin mo na agad ang pantalon mo. Tutusok namin. Tusukin mo para tumigas. Tusok na. Tusukin ka namin. Hizi, tumakbo yung lalaki. Harangin siya sa labas. May armas ka ba, gago? Pinapakuha ng boss ko ang iyong mga kamay at paa. Ako si Hizi, pinahahalagahan ang talento. Mag-iwan ako ng isang kamay para mag-jer ka pa rin. Hindi gumagalaw ang kamay ko. Anong ginawa niyo sa kamay ko? Bigyan ka lang ng leksyon. Magleksyon ka sa akin. Ako. Kayo diyan. Ano kayo nakatitig? Gawin niyo na. Ipakita ang mga baril ninyo. Xiao King. 8. Huwag kang lalapit. Delikado. Saan nanggaling ang bastos na babaeng yan? Kayo ba ang karelasyon nitong asong bata? Inapayuhan kita. Huwag kang makialam. Kung ako, kailangan ko talaga makialam. Xiao King, huwag mo na akong makialaman. Takbo. Makikialam ako. Sige, makipaglaro ka kay kuya. Kapag magaling ang laro mo, papakawalan ni kuya ang batang to. Sige, makikipaglaro ako. Laro pa ba? Lahat to ay hindi Hindi pagkakaintindihan. pagkakaintindihan. Wala akong mga tauhang kasing tanda ng sayo. Sabihin mo, sino ang nagpadala sayo? Mga tao ko sa likod. Hindi mo kayang kaawayin sila. Hindi ako makakaaway sa kanila. Buong Bing'an Province. At pati mga taong hindi kayang kaawayin ni Ying Xiao King. Ying Xiao King. Ikaw ang may-ari ng pinakamalaking security company sa Bing'an Province. Boss ng King Jiao Security. Siya pala ay babae. Xiao King, ikaw pala ang malaking boss. Kaya pala tinakpan mo ako noon. Ngayon pwede na bang sabihin? Ying Xiao King. Sabi ko, pero nasabi ko na, pwede mo na kaming pakawalan. Awalan mo na ang mga kasama naming ito. Kung sasabihin mo, hindi lang kita atayin. Bibigyan pa kita ng pera para sa gamot. Ayos ba yun? Sig. Sabi ko, si Tsudafa ng Real Estate Company. Sudafa. Siya ang nagpadala sa amin. Para guluhin si Gu Anyi. Baliin ang mga binti niya. Tapos sirain ang Huanzhen Wellness. Ying Xiao King. Sinasabi ko na, pakawalan mo na ako. Si Tsudafa na naman. Hindi lang niya niloko si Luyawen. Gusto pa niyang sirain ako. Ngayon iniisip pa niya. Ang kunin ang Huanzhen Wellness. Paintingin ko siya magbayad. Huwag kang magpadalos-dalos. Tungkol kay Tsudafa, pagplanuhan natin ng mabuti. Pakawalan mo na itong tulisan. Tumakas ka na palayo hanggat kaya mo. Xiao King,
Dahil sa'yo ngayon, sobrang salamat. Kung hindi, ako at si Liu Huanzhen, talagang hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Huwag ka nang mag-aarte. Magkapatid tayo. Maliit lang yan. Ay, tama. May kailangan pa akong tulong mo. Ang concern ni Xiaoqing ay concern ko rin. Bilisan, sumunod sa akin. Ate, saan tayo pupunta? Makikita mo lang pagdating natin. Ang misteryoso naman. Anong gagawin ko doon? Siyempre, magpapagamot. Sino ang pasyente? Anong sakit niya? Isa kong kaibigan, Bailing. Isang bagong idol star. Yung sakit niya. Hindi ko maipaliwanag ng mabilis. Makikita mo na lang pagdating. Miss Ying Xiaoqing, siguan niyo ba ang doktor na ito? Siya. Ah, pasensya na. Pakipalitan muna ng damit ni Guan Yi. Magpalit ka muna. May ganitong patakaran ang pamilya nila. Bakit may hard hat ta? Umalis ka. Umalis. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na. Ang scary naman, naulol itong dalaga. Lumalala na naman ang lumanyang sakit. Naulol siya, naging ulol itong bata. Paano si Bailing? Xiao Lao, anong sakit ng anak ko? Director Feng, sa sakit ni Bailing, wala akong magagawa. Xiao Lao, ikaw naman ang representasyon ng Medical Association natin. Ang pinakamahusay na TCM doctor, kahit ikaw pa. Director Feng, MS nagkakamali ka. Bailing, tinatanggihan niya anumang. Isikal na paghawak mula sa kabilang kasarian. Pag kinukuha ko ang pulso niya, sumisigaw siya. Hindi na kayanin ng mga lumang buto ko. Ano nang gagawin natin? Pinapalayas niya. Ilang matatandang TCM na. Ngunit ang TCM mula pa noon ipinapamana sa mga lalaki, hindi sa babae. Saan ako makakahanap ng babaeng TCM para sa kanya? May paraan ako. Makakakilala siya ng pulso at makadiagnose ng hindi hinahawakan. Sino ka naman? Tita Feng, kamakailan nag-acupuncture ako. Nakilala ko ang isang napakagaling na TCM practitioner. Siya nga, si Gu Ani. Xiaoqing, ito na ba ang TCM na sinasabi mo? Mukhang bata pa siya. Bata nga, mayabang ang dating niya. Anong ko lang, kung walang pisikal na paghawak, paano mo kukunin ang pulso at mag-diagnose? Suanshi na pagsusuri ng pulso. Ang laki ng yabang niya. Kahit mga matatandang TCM na may dekadang karanasan, hindi rin nangahas gawin ang Swansea na pagsusuri ng pulso. Yargu Anyi, hindi pa namin naitanong, nasaang ospital ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako bilang acupuncturist sa Huanshen Wellness. Sa wellness center pala. Akala ko naman sang kagaling. Top student ka pala. Barefoot na manggagamot pala. Ying Xiaoqing, ikaw. Tita Feng, makinig ka muna. Xiao King. Sabi ko na nga, niloloko ka lang. Hoy, Sayote. Gaano nakatagal mong paggamot? May lisensya ka ba? Ako, fresh graduate lang ako. Wala pa akong medical license. Walang license nga pala. May gana ka pa namang magagamo. Quack doctor ka lang pala. Ang lakas ng loob mo. Kung may mangyaring masama, panagutan mo ba yan? Alam mo ba kung sino to? Retiradong director ng Medical Association. Ang pinakaayaw niya sa mga walang lisensyang TCM. Matanda, sino mo kinatawag na fake? Ying Xiaoqing, si Bailing, parang kapatid mo yon. At magdadala ka pa naman loloko, para linlangin siya. Disappointed ako sa'yo. Tita Feng, hindi po ganoon. Pakinggan niyo po muna. Ang acupuncture ni Gu Ani, sobrang ganda talaga. Alam ko pong walang lisensya siya, pero mas magaling siya kaysa sa mga may lisensya. Daang beses pa nga. Hindi siya manloloko. Pamana to sa pamilya niya. Tama na. Alam mo pala na wala siyang lisensya. Ngayon na nandito ka, hindi namin siya huhawakan. Paalisin na siya. Ayaw ko na siyang makita muli. Xiao King, Kung hindi sila naniniwala sa atin, tayo na umalis. Sandali, Mama. Mama. Kung sobrang tiwala ni Uyao King sa kanya, bakit hindi natin siya subukan? Gusto kong makita kung paano niya ginagawa ang Swansea Pulse sa diagnosis. Ling, hindi pwede. Huwag kang mag-alala, Mama. Ganito na ang kalagayan ko. Ano pa ba ang pwedeng maging masama? Ling, maniwala ka sa akin. Kaya niya to. Xiao King, mamaya ibubunyag ko ang tunay niyang mukha. Ang mukha nitong manloloko. Ling, kalma ka. Isang taong wala pang medical license. Paano mo siya mapagtitiwalaan? Fengi, si Bailing ay parang kapatid sa akin. Hindi ko naman siya sasaktan. Bukod pa rito, diagnosis lang to. Sino ang nakakaalam kung anong balak mo? Sige na, Ma. Huwag nang sabihin. Ikaw na. tiwala ka sa akin. Naniniwala ka o hindi? Tingnan natin ang kaya mo. Halika. Ang karamdaman ni Bailing, nagmumula sa isip, sumasaktan ang puso at dibdib. Madalas siyang balisa at nahihilo. Hindi makatulog sa gabi, wala siyang gana kumain, at maaring gamutin ito sa pamamagitan ng acupuncture. Pero ano nga ba? Chinese acupuncture. Inaayos ang yinyang, pinapakalma ang isip at kaluluwa, pinapangalagaan ang katahimikan ng loob. Ngunit ayon sa mga sintomas niya, kailangan ang mga punto tulad ng tansyong, tianqi at iba pa. Nasa pribadong bahagi ng dibdib niya ang mga iyon. Walang hiya. Ying Xiaoqing, kunin mo ang mga tao mo at umalis kayo na. Magpapatuloy. Ading, kasalanan ko to ngayon. Kung alam ko lang, hindi na sana kita dinala. 8. Hindi mo kasalanan to. Nabalisa ka lang kasi inaalala mo siya. Ading. So,
Nadiagnose mo na ba ang sakit ni Bailing? Mula sa medikal na pananaw, ito ay isang kondisyon ng pagkairita mula sa pakikipag-ugnayan sa kabilang kasarian. Malamang may kinalaman ito sa kanyang mga pinagdaanan. Sa tingin ko matagal na itong karamdaman niya. Marami ng taon. Kapag may lalaking humahawak sa kanya, sumasabog agad ang galit niya. 3 taon na to. Ete, pakiusap naman. Tulungan mo siya, ha? Ete, ang magpagaling at magligtas ng buhay. Iyan talaga ang tungkulin ng mga TCM practitioner tulad natin. Ang kaso ni Bailing, mas mabisa kung gagamitin natin ang acupuncture para ilocate at gamutin ang mga puntos. Pero para kay Bailing, ang acupuncture at pagkuha ng puntos, hindi masyadong comfortable o madaling gawin. Ganito na lang, bibigyan kita muna ng reseta. Panandaliang papawiin natin ang sintomas niya. Nanay, kanina si Xiaoqing. Binigyan niya akong isang formula. Yung isinulat yung kwak na walang konsensya. Sasabihin mo, susubukan ko ba to? Subukan. Nakakahiya. May mukha pa siyang magpakilalang ate mo. Huwag mo na siyang kaibiganin pa. Nanay, paano mo magagawa yan kay Xiaoqing? Kaibigan ko siya. Minsan nakikita mo lang ang tao sa palabas. Di mo alam ang puso niya. Bailing, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan. Nanay, alam ko lang, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi niya ako gagawing masama. Ikaw. Ikaw talaga. Eh, Ay, mag-ingat ka. Oh, salamat. Nanay, tara na. Nanay, anong nangyari sa'yo? Siya, kakatouch niya lang sa'yo kanina. Wala ka ba? Hindi ka ba okay? Nanay, epektibo nga pala ang lunas ni Guanyi. Bailing, ang galing. Guanyi. Pasensya na kung ako'y naging bastos noon. Nagamali ako sa'yo. Director Feng, sobra po ang sinabi ninyo. Lahat ng magulang, walang magulang na hindi nag-iisip para sa anak nila. Sage, kaya sana, pakitunguhan ninyo. Bilang isang matandang ina, pakisave ninyo ang anak kong babae. Huwag kayong mag-alala, Director Feng. Ibabalik ko sa inyo ang isang malusog na Bailing. Miss Bailing, Guanyi, ano ang kailangan kong gawin? kailangan mong tanggalin ang damit. Tanggalin mo. Tanggalin. Humiga ka. Relax. Pasensya sa abala. Sige, mag-umpisa na tayo. Bakit ka? Sabi nila, ang manggagamot ay may puso. Pinagkakatiwalaan kita. Seth, huwag kang matakot. Isiping hindi ako doktor. Ako ang kuya mo. Hindi kita sasaktan. Tanging mga karayom lang ang hahawak sa'yo. Halika, Kumalma ka lang. Medyo masakit to. Masakit ba? hindi masakit. Ang init ng katawan mo. Ang ginhawa naman, Tapos na. Magpahinga ka ng maayos. Guanyi. Anong nangyari? Salamat. Walang anuman. Ikaw ang mahusay. Lahat magiging maayos. Iyar Guanyi, magiging maayos ang lahat. Kung maayos ba, tingnan mo ako. Lingling, ayos ka na talaga. Tama si Xiaoqing. Ang galing ni Iarge. Isang acupuncture session lang. Tiniktama na wala ang sakit. Nanay, dati mali ang paghusga mo kay Xiaoqing. O sige, nanay, nagkamali ako. Ayusin ko, lalapitan ko si Ying Xiaoqing at ayusin ko to. Director Feng, sinabi ni Xiaoqing na iparating ko sa'yo. Iwan na ang nakaraan, hindi na kailangang balikan. May utang na loob ako kay Xiaoqing. Ang pagtulong kay Bailing, pagtulong din kay siya. Kayo lahat mabubuting bata. Naiintindihan ko na. Ma'am, ano ang naintindihan mo? Bulong-bulong, anak. Hindi bobo si mama. Wala kang dapat ikabahala. Iyar Guanyi, talagang may tunay na kakayahan siya. Isang talento na may tradisyonal na pagsasanay sa TCM. Sakto siya sa espesyal na pulisya ng Medical Association. Para sa talent recruitment, ang usapin ng lisensya. Iaasikaso ko na yan. Salamat, Director Feng. mahal na mga Ginoo. Ngaginang, Sa maaliwalas na panahon na ito, ngayong araw, ang Suan Wellness, opisyal na nagbubukas. Ngayon tayo ay puno ng sigla. Ngayon tayo'y masigla at puno ng pag-asa. Inaanyayahan namin ang kilalang tao ng Z-City. Sitsodefa, upang gupitin ang ribbon para sa atin. ang matagumpay na pagtatapos ng Tsuen Wellness, hindi gawa ng isa lang tao. Kaya gusto kong isama ang aking general manager. Pasabay kaming maggupit ng ribbon. Talaga bang kasama na ni Yawen siya? Hoy, mga kaibigan, pakinggan niyo muna ako. Dito kami nagtatrabaho ng todo. Pero ang sahod namin ay hindi man lang umaabot. Kalahati ng Suan Wellness sa kabila. Hindi ito patas. Bossing Liu Huanzhen, mga kasama, kailangan nating dagdagan ang sahod. Kung hindi, mag-strike tayo. Ayaw na namin magtrabaho. Dagdag sahod na. O mag-strike? Kayo, Tahimik muna. Tahimik muna. Pakinggan niyo ako. Ang Tsuen Wellness sa kabila. Panandaliang lang ang pag-aaya nila ng mataas na sweldo. Ang layunin nila ay patumbahin ang Huanshen Wellness namin. Pain lang ang mataas nilang sahod. Hindi nila kayo alagaan ng libre. Pipilitin kayo nilang maghanap ng customers ng todo. Walang customers, walang kita. Sa huli, Mauwi sa pagsasara at pagbawas ng staff. Bossing Liu Huanzhen, matagal na tayong magkakasama. Alam niyo kung anong klase ng tao siya. Hindi kailanman. Pinagsamantalahan kayo. Ganito na lang. Magpapahayag muna ako. Basta't ang bossing, hindi magsasara kahit isang araw. Ako, si Guanyi, hindi ako alis. Umalis sa Huanshen Wellness. Gu Anye, ang dali mong magsalita. Bakit lagi mong tinatanggol si Liu Huanzhen? Anong pabor ang binibigay niya sa'yo? Hansen,
Nakakuha ako ng pabor mula sa kanya. Nagsimula ako bilang isang intern. Hanggang ngayon, dahil kay Liu Huanzhen, patas siya, mabait at mapagbigay. Hindi niya inaapi ang iba. Sa mga mahusay sa trabaho, inapromote niya at binibigyan ng dagdag sahod. Sa mga hindi magandang performance, tinuturuan niya ng may pasensya. Hansen, ikaw, sa isang buwan, gaano kalaki ang kinikita mo sa sales? Kung pupunta ka kay Tsudafa, magkano ang makukuha mong kita? Sa totoo lang, ang mga kliyente ng Huanshen Wellness ay pumupunta dahil sa akin. Basta hindi ako alis, naniniwala ako, hindi rin sila alis. Tama ba, mga kasama? Tama. Kung hindi alis si Guanyi, hindi kami alis. Salamat, Guanyi. Salamat sa iyo ngayong araw. Maliit lang yan. Hindi ko talaga matiis. Ang ekspresyon ni Hansen. Liu Huanzhen. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip tayo ng paraan. Patalsikin natin ang Tsuen Wellness sa kabila. Oy, Hindi ba yan ang laging busi? Si Guanyi ba yan? Xiao Lao, nandito na po kayo. Umupo po kayo. Seg. Kasi bagong bukas sa kabila, ang Tsuen Wellness, nang hihikayat ng customers. Sakto, 2 araw akong pahinga. Pupunta ako para mag-aral at mag-recharge sa inyo. Huwag kang magmadali. Manatiling kalmado. Master Xiao. Sabi nga, siguro sinusubukan din kayong kunin ng kabilang banda, di ba? Peste ka. Nilalaro ninyo ang matandang ito para magpatawa. Sasabihin ko sa iyo ng totoo, wala na akong silbi ngayon. Nandito lang ako, para lang akong palamuti. Trabaho, hindi ba kayo pa rin ang gumagawa ng mga iyon? Huwag po kayong magalit, Master Xiao. Papakita ko para mapasaya kayo. Lisensya ng doktor, saan nakuha yan? Pero hindi naman ninakaw. Disipulo ko, hindi mo ba dapat pag-isipan ito? Pumunta ka sa isang lehitimong ospital, maging isang lisensyadong doktor. Doon, makikita mo, maraming mahihirap na kaso. Sa practice. Doon mo matutuklasan ang tunay na kalaman. Ako, Ano? Paano? Natatakot ka bang hindi ka tatanggapin ng ospital? Guru, ako, hindi ako pwedeng umalis. Ang Huanshen Wellness ba ang hindi makakapamuhay ng wala ka? O ikaw ba, ang hindi makakalayo kay Liu Huanzhen? Guru, anong sinasabi ninyo? Hindi ako bulag o bingi. Ang ginawa mo kanina, nakikita ko ng malinaw, naririnig ko ng malinaw. At si Liu Huanzhen, iba na ang tingin niya sa'yo. Alam mo ba kung ano sinasabi ng mga tao roon? Paano nila kausap kayo? Kayo dalawa. Guru, hindi ganyan ang nangyari. Hindi tulad ng iniisip mo. Naku, ang pagnanasa, may tabak sa ibabaw. Mga kabataan, dapat unahin ang karera. Huwag kailanman. Dahil sa pag-ibig ng lalaki at babae, nawala ang isip. Habang makahinga pa ako, talagang tutulungan kita. Guru, anong nangyari sa'yo? Guru, kamakailan lang gumawa ako ng rheumatism patch. Ibibigay ko po sa inyo para subukan. Natuto ka rin gumawa ng mga herbal patch. Sa tradisyonal na Chinese medicine, malaking pinag-aralan ang paggamit ng patch. Talagang isang malaking disiplina ito. Mas maagang matutunan, mas mabuti. Say, kukunin ko na po ngayon. Sobrang nagtitiwala po kayo sa akin. Hindi nyo na tinanong kung ano yon. Pinapayagan nyo akong maglagay ng basta-basta. Wala lang, sira na talaga ang kamay ko. Yung patch mo, maganda ang kulay at makinis ang itsura. Malakas at malinamnam ang amoy ng gamot. Kitang-kita, iba ito kaysa sa iba. Pero matagal na akong may wind cold. Kahit paano gamutin, ganun pa rin. Aking disipulo, ayaw ng guro na, mawawala ang sarili mong talento. Alam ko po, ginagawa ninyo ito para sa akin. Yung binti ko, hindi na talaga masakit. May init pa sa loob. Guro, tumayo po kayo at subukan ninyo. Naku, Guanyi, ito pala. Alaga bang ikaw mismo ang gumawa nitong herbal patch? Mas mabisa ito kumpara sa mabibili sa merkado. Ang ordinaryong Windam patch, hindi kayang tumalab gaya nito, 10 beses pa nga. 10 beses. Grabe, talagang henyo ka. Kung ilalagay ang tradisyonal na medisina sa mga kamay mo, tiyak na liliwanag pa at lalago. Gu, hinahanap kita. Nandoon din si Xiao Lao. Tandaan mo, ang mga sinasabi ko sa'yo, isipin mo ng mabuti, mga kabataan, dapat inuuna ang karera. Opo, naintindihan ko. Pag-iisipan ko ng seryoso. Ngayon, magpahinga ka muna. Anong kailangan mo, Zen? Sundan mo ako sa opisina ko. Anyi, gusto kong, Liu Huanzhen. Kung may hindi ka maganda, sabihin mo muna sa akin. ay, kanino mo pinapagalitan sarili mo? Marami nang ang chismis kamakailan. Natatakot akong may maghila sa'yo. Alam kong hindi mo ako gustong piliin. Kaya gusto kong dagdagan pa ang isweldo mo ng 10,000. Basta't manatili ka. Liu Huanzhen, hindi ako pupunta sa Tsuen. Alam ko. Pero ang perang ito, kailangan ko dagdagan para sa'yo. Sister Zen, alam kong sobrang kapresyur ka nitong mga araw na ito. Pero naisip ko na ang paraan para palisin ang Tsuen Wellness. Anong paraan? Nakadevelop ako ng bagong rheumatism patch. Sinubukan na ito ng master ko. Maganda ang epekto. Gagamitin natin iyon para palisin ang Tsuen Wellness. Sino? Hanxin, ikaw, nakikinig ka pala sa pag-uusap namin? Dumaan lang ako, hindi yun pwede. Liu Huanzhen. Kung hindi dahil hindi ko sinasadya, mainig ko ang pinag-usapan nyo.
Hindi ako magpapakabobo at maglilingkod sa'yo ng parang tanga. Nagbabanat ako para sa'yo noon. Hansin, ano nang sabi mo? Nagkamali ako ng salita. Walang ginawang masama, walang takot sa kapahamakan. Kung walang kasalanan, wala ring babangungot. Pakinggan mo ang sarili mong konsensya, bago dumating ang gwapong yan. Lahat na marurumi at nakakapagod na trabaho. Ako ang gumagawa noon. Gaano ako kumikita noon kada buwan? Pagdating niya, kasing laki na ng sweldo niya ang sa akin. Tapos ngayon dagdagan mo pa siya ng 10,000. Ang budhi mo. Naiubos mo na sa bibig niya, di ba? Hansin, ang tapang mo na kausapin ako tungkol sa budhi. Wala ka bang pakiramdam sa sarili mo? Hindi pa nag-aayos ang acupuncture, wag na nating banggitin. Puro ka galit sa mga kliyente. Ako pa ang palaging naglilinis ng gulo mo. Ikaw pa ang magtatalakay ng budhi sa akin. Ngayon ikaw pa ang humahamon kapwa mo. Di huwag mo na akong abalahin. Ikaw pa ang magtatalakay ng budhi. Binigyan kita ng mukha, no? Akala mo boss ka na ba? Ayos, Huwag Liu mong Huanzhen. isipin na hindi ko alam ang nangyayari dito. Mga bagay na dapat itago, alam ko rin. Hindi mo yata napapansin. Napapansin mo si maliit na gwapo. Matandang baka kumakain ng batang damo, ha? Wala kang hiya, no? Tama ako, di ba? Naiisahan ka na, di ba? Maglaro kayo sa sarili ninyong mundo. Hindi na ako sasama sa serbisyo ninyo. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Ang galin siya. Sige, naiintindihan ko na. Kahit babae lang ako si Liu Huanzhen. Alam ko din naman kung paano mamuhay at kumilos. May gantimpala at parusa. Makatarungan at patas. Kunin natin si Gu Anyi bilang halimbawa. Magaling siya sa teknika, maganda ang resulta. 3 beses ko na siyang tinaasa ng sahod. Sana sa mga susunod na gawain ninyo. Matuto kay Gu Anyi. Pahusayin ang profesionalismo. Yung mga mahusay magtrabaho. Bilang si Liu Huanzhen, hindi ko sila palalampasin. Pero kung wala namang kakayahan, at susubukang samantalahin para magtaas ng sahod. Ngayon na, kukunin mo na ang 1 buwang sahod at aalis ka. Hindi ko kayo pipigilan. Para sa mas magandang kinabukasan. Simula ngayon, si Gu Anyi, ang punong acupuncturist ng Huanzhen Wellness at ang rheumatism patch na dinevelop niya ay matagumpay nang na-develop. Kapag na-mass produce, maaari na nating opisyal nang i-promote. Hindi ako tatanggap ng bayad kung walang merito. Hansin, may hinihingi ka ba sa akin? Huwag kang magpormal. Pag gumaling na kayo, wala na akong pagkakataon na dalawin kayo. Alam namin na minsan ay humidit si Xiao Lao. Bilang munting pasasalama, sige na, sabihin mo na diretso. Si Xiao Lao, naiintindihan niya. Diretso na ako. Tsudafa, inaanyayahan namin kayong mamuno sa Tsuen Wellness. Sa loob ng 1 buwan. Ito ang alok namin. Ako, tigulang na at wala nang magawa. Tumanggap ng ganitong kalaking sahod. Hindi ko ito karapat-dapat tanggapin. Tunay nga, Xiao Lao. Sabi ni Sudafa. Dahil sa pangalan ni Xiao Lao, iyan ang halaga niya. Basta ilalagay lang ninyo ang pangalan ninyo. Hindi na ninyo kailangang kumilos. Ang pangalan ko naman. Karapat-dapat pa rin sa halagang iyan. Talagang. Kaya aba, Xiao Lao, sang-ayon na ba kayo? Maganda nga tong sigarilyo na to. Naman, pero medyo malakas ang lasa. Ako, matanda na eh. Hindi na ako sanay. Iyon, para kay Tsudafa. Kayo na ang manigarilyo. Pest. Hindi mo tinanggap ang toos. Sa kakapapausahan. Sabi nga, alisin natin lahat. Saan na ang kaldero? Tsudafa, kalma ka. Kalma lang. Ang mga yan, tigas ang ulo. Hindi nila alam na kapag sumunod sa'yo, Tsudafa, makakagawa sila ng malalaking bagay. Kung kailangan harapin si Gu Anyi, may alam ako. Sage, ikwento mo. Si Gu Anyi kamakailan. Gumagawa siya ng isang rheumatism patch. Wala siyang medical license. Ikaw, mukhang may bukas ka. Itutuloy. Susunod, pakipasok. Bailing, tigilan mo na yan. Gu Anyi, matagal na tayong di nagkita. Namimiss mo ba ako? Naman, tuwing nag-acupuncture ako sa iba, sinusambit ko palagi. Subok ng subok, laging epektibo. Nakakainis ka, Gu Anyi. Anong pinag-usapan ninyo? Dumating na si Director Feng. Ay, wag niyo akong tawagin na Director Feng. Nag-retire na ako. Ikaw, para kang si Xiao King. Tawagin niyo akong Feng Ai. Hindi naman pwede. Ang ganda ninyo. Tawagin kang auntie, hindi ibig sabihin matanda ka. Tawagin kang ate ang mas tama. Tinawag mong ate ang nanay ko? Kaya dapat tawagin mo akong tito. Hindi pwede, hindi ako papayag. Bakit naiinggit ka pa sa nanay? Iyar Gu Anyi. Sinabi ko lang ng hindi seryoso. Feng Ai. Dumating ako para mag-therapy ngayon. Para sa balikat at liko. Medyo sumasakit na naman. Gusto kitang patingnan at ayusin. Sabi ni Lingling, medyo hindi rin ang pakiramdam niya kamakailan. Gusto niyang ipatingin siya sa'yo. Kakaiba. Wala naman siyang problema. Hindi pwedeng. Kamakailan, wala akong gana kumain o uminom sa. At bago ako pumunta sa'yo kanina, ang bilis ng tibok ng puso ko. Natatakot akong baka may sakit ako sa puso. Talaga ba? O nga,
Ngayon, mabilis din tumibok. Hindi ka naniniwala? Hawakan mo. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ka lang, Gu Anyi. Nasaan ang pusong isang doktor? Pasensya na, ako ang may sakit. Ang tanga mo. Nung inaalagaan mo ako noon. Ang talino mo noon. Bakit ngayon parang naging tanga ka? Tita Feng, Tita Feng, ayos na kami, pumasok ka na. Lingling, mama, uwi ka muna. Panahon na para mag-relax ang mama. Tara na. Iyar Guanyi, ang husay mo sa acupuncture. Hindi mo ba naisip pumasok sa malaking ospital? Tita Feng, isa lang akong espesyalistang doktor. Hindi man lang ako tinitingnan ng mga regular na ospital. Bukod pa riyan, may utang na loob ako kina Liu Huanzhen at Xiao Lao. Tumataas ang negosyo ng Huanzhen Wellness. Noon umalis na ako. Naku, may kirot ang konsensya ko. May utang na loob, ayos yan. May jowa ka na ba? Nag-date na ako dati. Naghiwalay na kami. Kaya, ano sa tingin mo ang kay Bailing? Si Bailing, ayos naman siya. Bata, maganda, at napakatalented. Nga, Pero sobra siyang matigas ang ulo. Madaling magali ang ugali niya. Hindi rin naman ganap na kasalanan niya. Walang tatay mula pagkabata. Abala ako sa trabaho. Kulang ang atensyon ko sa kanya. Noong nagsisimula pa lang siya ilang taon na ang nakakaraan. Nahawak sa dibdib ng ilang lalaking tagahanga. Mula noon pa lang, iba na ang ugali niya. Madalas siyang magagalitin. Sobrang hindi siya interesado sa mga lalaki. Ayaw niya makipaglapitan. Kaya nagkaroon siya ng sakit kalaunan. ganoon pala. Nakakaawa rin si Bailing. Dr. Gu Anyi, Pasensya na, napansin ko lang na nawala ako sa isip kanina. Anong sinabi ninyo? sabi ko nga, gawin mong girlfriend si Bailing. Ako si Gu Anyi. Sino ka? Hindi mo ba alam na dapat kang kumatok habang may therapy? Sino ang Gu Anyi na yan? Isa ba siyang empleyado ninyo dito sa shop? Sino ako? ako'y inspector mula sa Medical Association. Kamakailan ay may natanggap kaming reklamo. Huanzhen Wellness. Ang teknikong iyon, nagtatrato ng walang lisensya. Pakiusap, sumama kayo sa aming pabalik. May nagreklamo tungkol kanino. Huwag na kayong makialam kung sino yon. Sa ngayon, ito ay walang lisensyang pag-aagamot. May tao, may ebidensya, kumpleto. Nakatayo po kayo, ma'am. Pakiusap, sumama na kayo para magpatala. Ayoko sumama. Hindi ako susunod. Naku, huwag kayong mag-alala. Sandali lang, hindi makatagalan. Ayoko sumama dahil sa inyo. Hindi maayos ang inyong pagpapatupad ng batas. Pumasok kayo nang hindi kumakatok. Nag-ikot kayo at nang intriga ng pribadong buhay ng iba. Hindi nyo inaalam ang buong kwento. At pilit nyong dinadala ang tao para imbestigahan. Alam mo ba kung anong tawag dito? Tawag nito ay marahas na pag-implementa ng batas. Ikaw ba ay abogado? Ay, kahit na abogado, wala nang saysay. Kung ayaw sumama, ayos lang. Ikaw. Ihanda ang gamit mo at sumama ka na. Pasensya na, hindi pa rin ako sasama. Walang lisensyang pag-aagamot. Kailan ba naging ganito kapal na mukha nila? Hindi ba't baka pretty boy siya? Sumasandig sa matandang dalaga. Ang panlasa naman yan. Anong sabi mo? Ikaw. Ito ang medical license ko. Yan. Hindi nyo ba susuriin? Paano mo nasabing fake yan? Akala mo maluloko mo ako. Baguhan pa kayo. Para makapractice ang lisensya, kailangan may 2 taong karanasan pagkatapos magtapos. Bago ka makakuha. Kakagraduate lang si Gu Anyi ng kolehiyo. Saan siya kukuha ng lisensya? Hindi ito pe. Ano kung hindi pe? Paano mo nalaman nakakagraduate ko lang? Tama na. Inilahad na nag-report ang mga ebidensya tungkol sa'yo. Nailahad na ng malinaw. Ngayon, kayong dalawa, inaakusahan ng pamemike ng lisensya. Sumama kayo sa akin, kailangan kayong pumunta. Tila mula sa Tsuen Wellness ang nag-report. Sila ang nag-report, di ba? Tatawag ako. Maghihintay kayo sa front desk. Boss. Kailangan ko ring kumita. Hoy, bata. Swerte mo lang ang pangit. Nakialam ka sa taong hindi dapat galawin. Director Su, bakit nandito kayo? Gago. Ang ginawa mong kalokohan. Dating later. Iwan mo to sa akin. Ako ang bahala. Dating leader. Kayo po ba ang dating Director Feng? Kalokohan. Sinabi na sa akin yon ng mga matataas na opisyal. Ang mga ginawa ninyo. Tumanggap ng suhol. Malisyosong pag-abuso ng kapangyarihan dito. Dinumisan niyo ang Medical Association namin. Si Gu Anyi na yan. Tunay na gumawa siya ng peking sertipiko. Peking sertipiko. Sinasabi niyo ba na ako? Na pinirmahan niyo mismo ay peking sertipiko? Kayo mismo ang pumirma rito. Kalokohan. Si Gu Anyi ay isa sa amin. Isang natatanging talento. Hindi lang siya may lisensya. At isa rin siyang espesyal na itinalagang doktor namin. Director Su, Tama na, tama Director na. Feng. Tumigil na kayong nagpaparada rito. Ang Medical Association namin. Maliit man ang Medical Association namin. Hindi namin papayagan ang mga magnanakaw tulad ninyo na manira. Umalis na kayo. Ilalis na kayo para imbestigahan. Magpapatuloy. Tsudafa. Dinakip ba si Gu Anyi? Naku, karapat dapat siya. Sudafa, ikaw. Anong ikaw? Gu Anyi. May medical license siya. Hindi pwede na mayroon siya. Hindi pa dapat. Hindi lang yun, may lisensya pa siya. Nalaman ko mula sa kilala ko. Siya ay espesyalistang tinanggap ng Medical Association. Ikaw, sinungaling. Dahil sa'yo, nasira ang mga koneksyon ko sa Medical Association. Lahat nasira. Tsudafa, patawad. Mageresag na ako. Sudafa, anong nangyari? Bakit umalis si Hansin? Yung matandang yan,
Walang kakayahan. Pinatalsik ko siya. Yawen, huwag mo na akong tawaging Tsudafa. Masyadong formal pakinggan. Mas mabuti, gaya ng sa opisina. Tawagin mo na lang akong Tsudafa. Halika, halika. Tsudafa. Mag-ingat sa publiko, bantayan ang imahe. Yawen, alam mo na ang ibig kong sabihin. Alam ko, pero ayoko maging ikatlong sangkot. Huwag mo nang isipin ang nangyari noon. Ako at yung babaeng yan, wala na talagang pagmamahalan noon. Sabihin mo lang ang isang salita. Agad akong makakahiwalay sa kanya. Asensya na po, Tsudafa. Ang problema ninyo ng asawa ninyo ay ayokong makialam. Ito ang financial report. Paki-review po. May isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. Kung patuloy kayong makikipagbaba ng presyo sa kabilang banda, sa hindi lalampas 2 buwan, tiyak na maubos ang cash flow ng Huanshan Wellness. Wala na akong ibang dapat gawin. Alis na ako, Tsudafa. Guanyi, huwag ka munang magsalita. Ang rheumatism patch mo, may dahilan kung bakit ito medyo mahal. Ang league ko, agad akong guminhawa. Tama yan, Tito. Yan ang kawili-wili ng mas mahal. Ang importante sa rheumatism patch ko ay ako mismo ang nag-ayos para sa inyo. Tinutukoy ang tamang points para mas tumaas ang bisa. Sa totoo lang, tinutulungan ko lang kayo gumaling. Nga naman, kung bawat doktor ay katulad mo, na iniisip ang pasyente, sarap isipin nun. Sex na, Tito. Sunod na naman. Liu Huanzhen. Bakit ikaw mismo ang nagdala ng kliyente? Swerte nating nagtagpo lang. Dr. Guanyi, tama ba? Dumating ako bilang doktor mula sa Western General Hospital. Ang apelyido ko Qin. Ito naman ang nanay ko. Matagal na siyang may rheumatism. Pinakakasuhan namin ng injections at gamot pero hindi bumubuti. Narinig ko kasi na maganda raw ang inyong rheumatism patch. Mabisa daw. Kaya dinala ko siya ngayong araw pa ipatingin. Ito naman ang ginagamit ko. Gawa namin ito sa sinaunang paraan. Sariling timpla ng rheumatism patch. Bawat piraso, 200. Tingnan mo ang kondisyon ng lola. Sa unang beses, kailangan 4 na piraso. Magkano? 200. Alam mo ba, mas mahal ang rheumatism patch ninyo kumpara sa binebenta sa mga botika. Mahal hanggang 10 beses. Siyempre, mas mabisa kaya ganoon ang presyo. Hindi pa rin talaga ako masyadong naniniwala sa Chinese medicine. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan, mas mabuti siguro umuwi na lang kayo. Anak ko, hindi ba sinabi mong susubukan natin? Ma, Itong mga ito, gawa nila mismo. Anong mga hilaw na gamot ang nilalagay nila? Hindi naman natin alam. Kung walang epekto pa lang ay ayos pa. Pero paano kung magkaroon pa ng masamang epekto dahil sa paghimas? Naku, anong gagawin natin? Lahat sila nagkapahid nito. Paano pwede walang bisa? Kung wala siyang epekto, babayaran ko ng 10 beses. Saj, iyan ang hinihintay ko. Anak, epektibo talaga itong rheumatism patch. Kumilos na ulit ang tuhod ko. Tatay, anong nangyari sa'yo? tulong, may emergency. Doktor ako. Anong nangyari? Lahat ito dahil sa bulok na magagamot na to. Kanina maayos pa si tatay. Pinahid niya yung rheumatism patch niya. Tapos ganito naman ang nangyari sa kanya. Hoy, pwede mong kainin kahit ano. Pero wag mong basta-bastang sabihin yan. Ang tatay mo ay nagkaroon ng biglang atake sa puso. May dala ba siyang gamot? Unang bises niyang magka-heart attack. Wala rin akong gamot. Tatawag akong Tatawag na rin ako ng 120. Huli na. Anong gagawin mo? Malapit lang ang ospital dito. Abot ang ambulansya dito. Mga hindi bababa sa 0 minuto. Ang golden time para sa attack sa puso ay 4 na minuto lang. Kailangan kong i-acupuncture siya. Gisingin ang tibok ng puso niya. Hindi ka ba natatakot na managot? Natatakot ako. Mas natatakot akong mamatay si Lolo Lirito. Ikaw na ang gumawa. O lumayo ka. Dr. Guanyi, Dr. Guanyi, pakisagi po ang tatay ko. anong klaseng doktor ito? Karapat-dapat ba siya sa titulong Renyi? Balikan natin. Ang doktor na hindi namin nakita ang mukha. Ang paraan niya sa pagsagip. Siya iyon, Guanyi. Kailan ba? Naging ganun kagaling siya. Baka kasi inis ko siya. Yawen, ito ang financial report noong nakaraang buwan. Sinabihan ako ni Hisa Finance na hanapin ka para pumirma. Ibigay mo nga. By the way, Yawen, sabi ni Tsudafa, mamayang hapon mag-inspeksyon siya sa kumpanya. Ang babaero niyang yan, bakit araw-araw siyang pumupunta dito para hanapin ka? Baka mas mabuti magtago ka mamaya. Makakatakas ka ngayon? Pero hindi magtatagal. Kiki, pwede mo ba akong tulungan? Maghanda ng isang imbitasyon. Imbitasyon, syempre pwede. Sinong susulat mo? Huanzhen Wellness. Guanyi. Anong ginagawa mo? Naghihintay lang. Hinintay mo kung sino? Boyfriend ba? Hindi. Si Iyar Guanyi. Bakit mo siya hinihintay? Anong pakialam mo? Kilala namin siyang mabuti. Pwede kong ipasa sa kanya. Masukay pa yun kaysa tumambay ka ditong walang kwenta. Saka, nagtatrabaho siya. Hanggang anong oras? Ewan ko, di sigurado. May nag-imbita sa kanya sa isang pagtitipon. Importante raw. Kailangan mo talagang tumulong sa akin. Ipasa mo sa kanya, ha? Walang problema. Ipapangako ko sa'yo. Ipapasa ko sa kanya. Salamat ha. Sino yan? Tingnan mo naman ang itsura mo. Nakakatawa sobra. Ikaw pala yan. Anong kailangan mo? Anyar, imbitahin mo ako kumain? May nag-imbita sa'yo kumain. Sayang, hindi ako yun. Ay, inimbitahan siyang etso niya na kumain. Yung isang tao, ang mata niya. Nakapako. Bakit hindi ka nagsasalita? Naku, pipi ka na ba? Hindi talaga ako pupunta. Bakit hindi ka pupunta? Bakit nga ba ako pupunta? Wala siyang ibang hangad kundi kunin ako. Chuen Wellness. Hindi ako lilipat. Idi baka hindi naman.
Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi naman sigurong para kunin ka. Pwede rin, baka inimbitahan ka lang para sabihin sa'yo na siya at Sudafa, may masayang balita. Hindi pwedeng mangyari. Tingnan ka nga, Ikaw, alam mo ba ang anumang balita? hindi ko alam. Ang sabi mo parang totoo. Ay, niloloko lang kita. Talaga. Pero, may isa pang posibilidad. Ano? Gusto niyang magbalikan sa'yo. Naku, naisip mo na ba? Pupunta ka ba sa salo-salo? Hindi ako pupunta. Tinitingnan kita, Hindi sa ayaw ko pumunta. Kaya lang natatakot ako pumunta. Ano bang kinatatakutan ko? Lalaki naman ako, anong takot ko? Ganoon lang ako. Sige na, sige na. Sasamahan kita. Ako ang magiging panangga mo. Hahadlangan ko ang mga abala para sa'yo. Ipaparamdam ko ang galit mo. Salamat. Hindi ko nga alam paano kita pasasalamatan. Huwag ka munang magpasalamat. Kung gusto mong tulong, may isa kang kailangang ipangako sa akin. Ano yon? Sabihin mo. Una, basta huwag mo akong ipagawa ng bagay na lalabag sa konsensya ko. Salita lang yan. Kukunin ko ang isang karayom mo. Bilang saksi. Siyempre, tungkol saan ba yon? Hindi ko pa napag-isipan. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo, magpapalit muna akong damit. Kita mamayag habi. Sorry, na-late ako. Sakto. Hindi pa huli. Gu Anyi, hindi mo na ba ako mahal? May iba ka na ba sa puso mo? Trabaho lang naman ang relasyon ko, kay Sudafa. Nakita kita noon kasama siya. Sa front desk ng hotel. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Yawen, kung mapipirmahan natin itong kontrata ngayon, iyan ay dahil sa iyo. Itong baso, inaalay ko para sa iyo. Kay Emarly, Para kay Emarly, magpakasaya tayo ngayong gabi. Itong inumin. Huling baso na ito. Ayaw mo pa bang painumin ako? Ibigay mo na lahat sa'yo. 8 taon na kaming nagmamahalan. Hindi mo ba mapagkalooban kahit ng kaunting tiwala? Hindi mo ba kaya akong pagkatiwalaan? Sig. Kung totoong nagkagusto ka sa bossing na iyon, Pasensya na, Yawen. Ako ang nagkamali. Inakusahan kita ng walang basehan. Wala akong lihim na relasyon. Sa loob ng mahabang panahon, lagi kitang iniisip. Gu Anyi, pinaniniwalaan kita. Kuya, umulan na at hindi ka pa rin dumarating. Hindi mo ba ako sinundo? Bas na ang damit ko. Wala akong pakialam. Ngayong gabi, sasamahan mo ako. Naku, kuya. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba komportable? Pahihipan kita. Sobra na. Sino si Gu Anyi sa'yo? Ako ang girlfriend niya. Hi. Magkakilala tayo. Ako si Bailing. Beishe Bailing. Gu Anyi, bastos ka. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Lu Yawen, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Lahat nakadikit na sa katawan mo. Ano pang ipapaliwanag mo? Bailing. Si Bailing ay isang actress. Nag-aarte lang siya nun. Ikaw naman, magsalita ka. Pakitulungan mo akong magpaliwanag. Tama, actress ako. Pero, Babae rin ako. Isang babaeng naghahangad ng pagmamahal. Babae. Narinig mo naman ang lahat. Ito ba ang hinahanap mo? Isang aktres. Lu Yawen, Sinasabi ko, nag-aarte lang siya. Lahat ng ito ay Naku, hindi pagkakaintindihan. misunderstanding yata. Sage, This time, paarte lang. Noong una, ano naman iyon? Sa loob ng wellness shop, ikaw at ang may-ari ng shop, nakahubad daw siya lahat. At yaka pa talaga sa'yo ng ganoon. Huwag mong sabihin. Yon din pala paarte lang. Paano mo nalaman? Naku, Diyos ko naman. Anong kasalanan ang nagawa ko? Ipaano ko malalaman? Nakakita ko ng sarili kong mata. Gu Anyi. Akala ko lang dati. Poor ka lang at mababa ang pangarap. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala isang mapanakit at malibog na halimaw ng mukha at puso. Yawen, Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Kuya, kung aalis naman siya, hayaan mo na siya. Magandang oras at magandang tanawin. Tayo lang ang mag-enjoying saya. Ayos naman, di ba? Isang babaeng hambog at palalo. Ano bang ikakabit niya sa'yo? Sino ba nagsasabing hambog yun? Ay, hindi ka pa rin naamin? Nagtanong-tanong naman ako Si Gaddafa, may asawa naman pala siya. Ginastos niya ang marami para habulin ka. Sobrang nagsumikap siya. Bumili pa siyang branded bag. At ginawa kanyang manager. Owen, pag naririnig ang pangalang yon, malinaw na may gusto siya sa'yo. Pero ikaw naman, kung may kaunting pagpapahalaga ka sa sarili. Dapat sana. Nung nalaman mong may asawa siya, tinanggihan mo siya, pero hindi mo ginawa yon. Ano pa ba kung hindi paghahangad niyaman at tingin? Gu Anyi. Hindi naman ako ganoon. Bailing. Naniniwala ako kay Yawen. Hindi siya ganyang tao. Tama na. Sobra na ang pag-arte. Ituloy niyo na. Ginagarantiya ko, mamatay siyang tapat sa'yo. Ay naku, kuya. Tingnan mo, tinutulungan mo pa siya. Pati mukha mo na mamagana dahil sa kanya. Serbisyo, 2 supot ng yellow, please. Bailing, ang sikat na star. Talaga ba ikaw yun? Pwede ba tayong magpicture? Siyempre, pwede naman. Grabe, sobrang sikat niya talaga. Bakit siya na-attract kay Gu Anyi? hindi tama. Alam ko na nag-aarte kayo dalawa. Naku, nahalata na. Huwag matakot, tuloy lang ang eksena. Ay, sakit, sakit, sakit. Kuya, tingnan mo siya. Kinamot niya ang braso niya, namula na. Ay, sobra na mula. Yawen, hindi yan tama. Kakatapos lang gumaling si Bailing mula sa malalang sakit.
Kaya bakit hindi ka magmadali at ibigay mo na ang red flower oil sa malaking star? Kuya, dapat maraming clove oil ang red flower oil, ha? Huwag siyang lagyan ng citric acid. Baka mamaya amoying suka agad. Magkakaroon siyang heartburn. Sige na, tigil na ang acting. Hindi ka napapagod, nakakapagod manood. Sabihin mo na, ano talaga ang gusto mo? Walang paligoy-ligoy. Aminin ko, gusto ko si Guanyi. Magbigay ka ng presyo. Presyo? Anong presyo naman? Magkano ang ibibigay namin sa'yo? Handa ka bang lisanin siya? Akala mo kapag wala na ako kay Guanyi, ay siguradong mamahalin ka niya. Mula pagkabata, kapag gusto ni Bailing, kahit tao o bagay, hindi ito nagbubunyi sa sinuman. Walang tao o bagay na hindi ko makukuha. Tingnan mo ang sarili mo. Walang dibdib. Walang puwet naman. Paano mo ako makakakompetensya? Aminin ko, hindi ako kasing ganda mo. Wala rin akong kasikatan mo. Wala rin akong talento mo. Pero may isang bagay na hindi mo kayang tapatan. Oho. Ano yun? Pag-ibig. Ako at si Guanyi, magkasama na ng 8 taon. Matibay kami, parang bakal ang damdamin. Walang sinuman ang makakahiwalay sa amin. Ang pag-ibig pwedeng unti-unting linangin. Kailangan mo lang ng pagkakataon. Mukhang ngayong araw, hindi tayo magkasundo. Walang patumpik-tumpik. Gawin natin agad. Magkompetensya tayo. Sino man ang manalo, siya ang magiging kay Guanyi. Sig. Laban na. Laban sa ano? Sa pagawit at pagsayaw, baka hindi ka matanggap ng isipin ko. Hindi rin kita lulupigin. Para patas, mag-inom tayong paliksahan. Sino ang unang mabagsak dahil sa inom? Siya ang talo. Ang manalo, siya ang bagong girlfriend ni Guanyi. Sig. Sage, deal. Ano ba ginagawa nyo? Manahimik ka. Wala itong kinalaman sa'yo. Kuya, nag-inom lang kami para magkakilala. Ang mananalo, siya na ang girlfriend mo. Ang saya, di ba? Ano ba yan? Hindi ba sinabi nating hinto bago sumobra? Relax ka lang. Magpapatalo lang ako. Hahayaan kong manalo siya. Sige na. Tara, simulan na. Hindi ko alam ang galing mo pala. Mabilis mong maubos yan. Siyempre naman, hindi ako nalalasing kahit anong dami. Dagdag pa. Hindi ka daw nalalasing. Ako naman, libo pa kaya ko. Sige, sino ba ang matitinag? Ang bilis mong mahilo, gusto mo pa akong kalabanin? Gusto mo pa manalo sa lalaki ko? Yawen, lasing ka na. Isasama kita pauwi. Hindi ako lasing. Pahingi ng halik. Ang lamig ng halik mo. Parang walang nararamdaman. Kuya, ako rin gusto kong halik. Naku, Lord, anong kasalanan ko naman? Isang lalaki na nilalaro ang 2 babae. Huwag na kayong mainggit. Halata namang mayaman yung lalaki. Baby, alam mo ba? Bulaklak ng puso. Gusto kitang dalhin pauwi. Kapag babae lasing, nagdurusa ang lalaki. Tingnan mo yung babae diyan. Mukhang pamilyar ang mukha. Parang artista. Sobra ka nang nanonood ng TikTok. Pag maganda, agad sasabihin artista. May sakit ka yata. Kailangang lunasan yan. Bakit wala pa rin epekto? Ay naku, malas. Bakit ako lagi ang nasasaktan? Ha, mga lalaki. Lalaki. Paggaltas ng kuryente at renta. Nalugi pa kami ng ilang 10,000. Hindi pwedeng magpatuloy ganito. Mukhang mas maayos na ang kondisyon ninyong dalawa. Malaki na ang pinagkaayos. Magpapatuloy ba tayo sa acupuncture ngayon? Bes, Huwag kang magkamali. ngayon naman, Pupunta kami para i-refund ang membership card. Magpa-refund ng card. Hindi kami nasyahan sa serbisyo ninyo. hindi naman yon ang kaso. Kayo ha. Mura nga, mura nga. Pero ang epekto. Hindi kasing ganda ng kabila. Huanchen Wellness. Ay, wala nang masyadong usapan sa kanya. Kung hindi epektibo. Natural lang nalilipat kami. Ngayon, magre-refund kami ng card. Sage, sandali lang. Ayusin ko para sa inyo ang refund. Bakit 3 lang ang ibabalik ninyo? 3,000 lang. Dati nag-load kami ng 8,000 Nakasulat sa kontrata. Kapag nagpa-withdraw ng member card ng maaga, kukuha kami ng 65% na penalty. Tanggalin pa ang mga nagastos dati. Kaya 3,000 na lang ang may ibabalik. Teka, pang-scam to ah. Nasa panahon na ng mga kontrata ngayon. Lahat may kasulatang legal. Itim sa puti ang napirmahan ninyo. Hindi ninyo pwedeng baliwalain yan. Hindi ako interesado sa pinaglalagyan mong kontrata. Ibalik nyo ang 6,000. Hindi pwedeng ibalik. Hindi pwede? Ganun ba? Naku. Tawag ng tao. May nanakit sa loob ng wellness. Tarakal, matanda. Siya ang babae ko. Nag-aakalang mauutang kami dito. Nakita mo to? Buhay pa ba siya? Lumayas ka na. Pinagalit mo ako. Huwag kayong umasang makakabalik kahit 1 sentimo. Bibigyan ko kayo ng diskwento pa. Babasagin ko ang mga buto ninyo. Lumayas ka na. Pasensya na. Sudafa. Hindi ko nagampanan ng maayos ang trabaho ko. Magbibitiw ako. Yawen. Susuko ka na dahil lang dito? Nagkamali talaga ako tungkol sa'yo. Chudafa. Yawen. Hindi ako nandito ngayon para magtanggal sa'yo. Naghiwalay na ako. Malaya na ako. Matagal na kitang gusto. Basta pumayag ka na sumama sa akin. Pinapangako ko. Hindi kita papahirapan kahit kaunti. Pakiusap, pumayag ka na?
Asensya na, Sudafa. Hindi kita gusto. Lu Yawen, susundo na kita. Yawen, Ikaw si Gu Anyi. Mukhang fan siya ni Bailing. Nakakatakot talaga. Ngayon yung mga nasa fandom, lahat may dalang metal na pamalo, para sumigaw at sumuporta sa idol nila. Kuya, sino hinahanap mo? Ikaw mismo ang hinahanap ko. Anong ginagawa mo? Alam mo ba, anong ginawa niya? Dinumihan niya ang diyosa kong si Bailing. Tingnan mo, Kuya, mali ang pagkakaintindi sa litrato na to. walang misunderstanding yan. Kung hindi dahil sa mga paparazzi, binili ko ang litrato. Ang diyosa kong si Bailing. Nasira sana dahil sayo. Mayon kasama na naman niya ang ibang babae. Nakasama nila siya. Tingnan mo, sisiraan kita. Kuya, pwedeng patunayan ko. Hayaan mong magpaliwanag ako. Siya ang boyfriend ko. Wala siyang kinalaman kay Bailing. Magka-best friend kami ni Bailing. Kahapon nag-low ang blood sugar niya. Muntik siyang ma-faint. Ako ang nagpaalam sa boyfriend ko. Tinulungan niya siyang pumunta sa hotel para magpahinga. Talagang misunderstanding ito. Talaga. Siyempre totoo. Kung gagawa siya ng kalokohan, hindi mo na kailangang sabihin. Papahirapan ko siya. Naniniwala ako sayo. Hoy, bata. Ayos naman yung girlfriend mo. Tratuhin mo siya ng mabuti. Kung hindi. Yemi, Yawen, biro ka lang kanina, di ba? Sino ang makapagsabi? Huhulaan ko. Ayaw mong pakawalan, di ba? Mamamahalin kita buong buhay ko. Huwag mong banggitin ang kahirapan. Kung magsusumikap lang tayo, lalong gaganda ang buhay natin. ang tarantado naman ng lalaki niyan. Niloko niya pala ako. Nagpausisa na ako. Palagi daw hinahanap ni Bailing. Ang tarantadong yang lalaki. Hindi. Si Bailing ang niloloko niya. Papapatayin ko siya, papapatayin ko. Naku, kinakalmado ka muna. Ang tarantadong yan, ninakaw pa pati girlfriend ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Buong buo kong naiintindihan. Papatayin. Chudafa. Anong gagawin natin sa kanya? Hindi ko matanggap to. Huwag magmadali. May paan ako para sirain siya. Yawen, anong plano mo ngayon? Hindi na ako babalik kay Tsudafa. Mag-apply na lang ako online. Maghahanap ng bagong trabaho. O, bakit hindi ka na lang pumunta kay Liu Huanzhen sa Huanzhen Wellness? Pwede kang magtrabaho doon kasama ko. Sige ba? Apayag ba ang boss mo? Siyempre papayag siya. May karanasan ka at may kakayahan ka. Walang dahilan para hindi ka niya tanggapin. Sage. Sasamahan na kita sa trabaho. Pero mag-ingat ka kay Tsudafa. Malaki ang backing niya. Ang tatay niya ay malaking tao sa Z-City. Huwag kang mag-alala, babantayan ko yan. Sage na, lolo. Subukan mong tumayo. Galawin mo ng konti. Naku, ang kakaiba naman. Ang daming eksperto na tumingin. Hindi nila naayos. Isang karayom lang, ayos na. Siyempre naman. Needle in, sakit out, acupuncture. Ang maliit nating guani. Mas magaling pa kaysa sa mga eksperto ng ospital. Hindi naman ganoon kakamangha-mangha. Lolo, babalikan kita at bibigyan kita ng 3 rheumatism patch. Mas epektibo kung ididikit lang sa balat. Heh, Mas kumikita ang acupuncture kaysa sa wellness spa. May naisip ako. Gusto kong gawing klinika ang wellness center. Gawing traditional Chinese medicine clinic, Rainy Clinic style. Si Xiao Lao ang maglalagay ng plaka. Ikaw naman ang magiging attending physician. Anong masasabi mo? Tama ang tingin mo, pareho tayo ng isip. Nagkakasundo tayo. Gamitin ang natutunan sa praktika. Kaya ngayon pwede na akong buong pusong gawin ang aking natutunan. Naayos ko na ang business permit mo. Ikaw na ang may-ari. Mag-invest ako. Ang kulang na lang ay isang marunong sa management. Sakto. Ang girlfriend ko nag-aral ng management. Pwede natin siyang kunin para mamahala sa klinik. Ayos na ayos yan. Kaya naman, magiging stay-at-home boss na lang ako. Maglalakbay at mag-enjoy na lang ako. Liu Huanzhen, alis ka ba? Kayo na lang ng girlfriend mo ang magbubukas ng shop bilang mag-asawa. Ako naman, para akong magiging third wheel dito. Pagdating ng oras, iiwan ko dito ang deed at title ng bahay. Kayong dalawa, ayusin nyo na lang. Ako, uhubarin ko na lang ang pera habang nakahiga. Pero kung hindi nyo pagagalingin ng maayos, hindi ako papayag ha. Naintindihan, Liu Huanzhen. Salamat, Liu Huanzhen. Ah, siya pala ang Xiao Tongren. Naiintindihan ko na. Hoy, Mudge. May kailangan sana kitang pakiusapan. Tsudafa, bakit nandito siya? Hindi ko alam. Manood muna tayo at tingnan ang mangyayari, Guanyi. Bukas ang opening natin ngayon. Ano pa man ang mangyari, huwag kayong lalabanang magmano-mano. Rinyi Clinic. Maganda nga ang pangalan. Ah, hahaha. Huwag kayong kabahan. Dumating ako para bumati. May dala akong munting regalo. Sana tanggapin ninyo pareho. Kilala ba si Gu Anyi si Sudafa? Naman. Si Fodafa, malakas ang impluensya sa lungsod. Siguradong marami ang laman ng red envelope na yan. Di ba? Pesensya na. Nadulas lang ang kamay ko. Hahaha. Pera para sa patay. Bakit pera para sa patay? Ngayong unang araw ng pagbubukas, hindi pwedeng walang bagong damit. Ito ang pangalawang regalo ko. Isuot mo na. Tsudafa, huwag kang umabuso. Sobra. Ikaw pa? Kapat dapat ka bang magyabang sa akin? Ano ka ba? Maniwala ka man o hindi, papasara ko ang sirang klinika ninyo.
bubuksan at magsasara sa parehong araw. Sudafa, bahala ako sa klinikang ito. Kung gagawa ka ng galaw sa kanya, subukan mo lang. Ying Qiaoqing. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Siya ang kapatid kong lalaki. Mas malapit pa siya sa akin kaysa sa tunay kong kapatid. Sasabi ka ba, gagawin ko ba ito o hindi? Sabihin mo sa mga tao na alisin ang mga red. Kung hindi, huwag kayong magtaka kapag hindi ako nagpaubaya. Sino ba ako? Ako si Ying Xiaoqing. Anong tingin ninyo sa akin? Sa palagay ko alam yan ng pamilya ni Tsu. Sige. Ibibigay ko sa'yo ang isang pabor ngayon. Pero nandito ako para magpagamot. Kung may sakit, magpagamot. Walang sakit, umalis ka. Huwag magmadali. Ito ang pangatlong malaking handog. Guanyi, pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Ang Z Hospital ay nagsabi na, binigyan na ng Z Hospital ang tatay ko ng pathology certificate. Kumakalat na ang balita na ikaw daw ang miracle doctor. Pakiusap, talagang iligtas ninyo ang tatay ko. May huling yugto na ng kanser ang tatay mo. Mag-ingat, baka dayaan lang yan. Alam ko. Pero may pag-asa pa siya. Baliw ka ba? Ganoon ka. Huwag mong banggitin ang 3 buwan. Hindi siya lalampas ng 3 araw. Kung mamatay siya dito sa klinika, kapag kumalat, apos na ang klinika. Ang manggagamot ay may puso. Ang mahalaga ay ang malasakit, hindi ang itsura o pangalan. May kumpiyansa ako. Gu Anyi, naniniwala ako sa'yo. Wala na akong magagawa sa'yo. Pahigain mo ng patag ang pasyente. Seth, Sabi ko, Guanyi, kung hindi, sabihin na lang natin diretso. Hindi kasi sapat ang kakayahan. Maaring maintindihan naman. Di ba? Ha. sino nagsabing hindi ko kayang iligtas? Yawen, paalisin mo ang mga tao. Kaya ngayong araw, makikita natin ang isang himala na medisina. Ay, bakit tahimik na? Guanyi, hindi mo naman pinatay siya, di ba? Ha. Tatay, gising ka na. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Guanyi, kumusta po ang tatay ko? Panandaliang ayos lang ang tatay mo. Matagal na siyang may karamdaman. Medyo mahina pa ang katawan niya. Magpahinga siya ng 2 o 3 araw, gagaling na. Magpahinga siya ng 2 o 3 araw, gagaling na. Guanyi, kayo po ang malaking utang na loob ng pamilya namin. Guanyi, Maraming salamat po, Guanyi. huwag na po ninyo siyang papagawa ng mabigat na trabaho. Sig, Lolo, huwag kang mag-alala. Ayos na kayo. Guanyi, punay na manggagamot ka. Himala ang ginawa mo. Hanga po ako. Hanga. Ha. Naabot ko na ang regalong ito. Umalis na muna ako. Ingat, hindi na kita sasamahan. Alis na ako, maganda. Awisan na ako. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa natitira. Sige. Salamat ha. Okay lang. Nawawala lang ang isang gamit. Anong bagay? Importante ba yan? Tutulungan kitang hanapin. wala. Maliit na bagay lang iyon. Hahanapin ko na lang mamaya. Umalis ka na at magpatuloy ka sa trabaho. Sige na nga. Hello. Luya Wen, sa wakas sinagot mo na rin ang tawag ko. Sudafa, ano ang gusto mong gawin? Sabi ko na, wala akong gusto pag-usapan sa'yo. Guanyi, kung ayaw mong masira ang pangalan ni Guanyi, puntahan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bukas ng umaga. Pumunta ka sa opisina ko. Huwag kang mawawala, makita tayo. Anong nangyayari dito? Hinahanap namin si Gu Anyi. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Huwag magmadali, dahan-dahan sabihin. Mag-oduty na si Gu Anyi sandali. Sige. Anong nangyari? Gu Anyi. Pakiusap, iligtas mo siya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Naku, pakiusap na. Unahin natin siyang pasok. Gu Anyi. Saklolo, Anong nangyari? Dali, iligtas mo siya. Tinusok siya habang nagsasagawa ng duty. ay delikado. May internal bleeding siya. Yawen, maghanda ng first aid. Unahin namin si Gu Anyi, kami ang nauna rito. Ano bang ingay na iyan? Hindi pinaghahati-hasyan, yan pagligtas ng buhay. Yawen, Linisin ang paligid. Gusto kong sabay na mag-threat. Bahala na. Hindi pwede may mamamatay bukas sa klinik namin. Subukan na natin. Ayan, dumating ka rin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang ganun kabagsik. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Kausapin lang kita. Nagsabi na ako, hindi tayo pwedeng magkasama. Guanyi, may nawalang bagay siya, di ba? Sinubukan mang magnakaw, pero nabigo. Si Sudafa, umabot na sa pangit na antas ng pagnanakaw. Nga. Ako raw ang mababa. Si Guanyi hindi raw mababa? Paulit-ulit niyang sinasabi na patunay siya ng tradisyonal na gamot. Kung wala ang maliit na copper figurine na yan, wala ring silbi si Guanyi. Puro moralidad lang ang laman ng bibig niya. hala. Sa totoo lang, puno siya ng kabulukan. Nagsisinungaling ka. Hindi siya ganyang tao. Hindi ka naniniwala? Sige, alalahanin mo mabuti. Isang mediocre na nagtapos sa vocational school siya. Paano biglang ang acupuncture niya? Umunlad ng napakabilis? Mas magaling pa siya kaysa kay Xiao Qihang. Iyan, lahat yan dahil sa maliit na Xiao Tongren. Kung nakuha mo na ang Xiao Tongren, bakit ka pa hinahanap ako? Panalo ka na. Hindi. Ang gusto ko, hindi lang naman ang figurine. Yawen. Tingnan mo. Bahay. At saka itong singsing na may diamante. Pinagawa ko ito para sa'yo ng espesyal. Hindi mo ba nakikita? Yung pagmamahal ko sa'yo? Si Guanyi ngayon wala ng kwenta. Yawen, manatili ka sa akin. Sinasabi mo ba ang totoo? Sasama ko sa'yo.
Lahat to akin. Totiu. Basta sumama ka sakin. Lahat to sayo na. Xiao Zhang, ipaalam mo nga. Huwag papasukin kahit sino nang walang pahintulot ko. Si. Ano ba? Walang bote ng alak sa opisina ni Tsudafa ah. Anong inom ng umaga? Mamasyal tayo May mamaya. dadalhan kitang mas maganda. Kakasabi mo lang kanina. Ibibigay mo raw lahat sa akin. Sige na nga. Uminom tayo. Mas masaya. Ay. Tsudafa, Hindi ba sinabi mong bawal pumasok? Si Senior Tsudafa ang tumatawag sa'yo. Ay naku, ayokong makita siya. Sage, puntahan mo na. Hindi mo naman pwedeng iwan akong nakaharap sa tiyuhin ko. Mag-iwan na ng masamang impresyon. Sige, maghintay ka rito. Babalik ako agad. Si Emarley ng Real Estate Company. Xiao Lao, nandito na kayo. syempre darating ako kung ganito kalaki ang problema. Mukhang delikado ang sitwasyon. Tingnan mo, hindi regular ang pagangat ng dibdib niya. Magulo ang kanyang paghinga. Ilang sandali lang, di ba? Ang pawis niya, parang umuulan. Ano ninyo? Pinasabay ninyong gamutin ng dalawa. Kasalanan ko. Ako ang nagdala sa kanila. Napagipit si Gu Anyi. Sabay na kumilos. Ito ay buhay at kamatayan. Hindi ito biro. Kapag nagkamali ng kaunti, maaring malagay sa panganib ang buhay ng tatlo. Anong gagawin namin? Xiao Lao, mag-isip ka ng paraan. Tulungan mo na siya. Ang mga kamay kong ito, sino pa ba ang matutulungan ko? Pigilan ang paghinga. Ituon ang key sa dantian. Huwag magsalita. Dispulo, kaya mo yan. Ulitin mo. Xiao Lao. Si Gu Anyi, ayos ba siya? Hindi masabi. Kanina tinitingnan ko siya. Parang ubos na ang lakas niya. Ngunit ngayon nasa kritikal na yugto na. Naku, Kung mawalan siya ng lakas. Kung ganun, mawawala rin ang buhay niya. Saan na si Yawen? Kung nandun si Yawen sa tabi niya, Baka mabigyan pa niya ng lakas si Guanyi. Saan na si Yawen? Kaninang sandali nandito pa siya. Bilisan, hanapin ninyo siya. Sige, hahanapin ko siya. Bilisan, tawagin ninyo siya rito. Hanapin ninyo agad. Sige, hahanapin ko siya. Bilis, kunin ninyo siya rito. Yawen, saan ka pupunta? Bakit ngayon ka pa magkapalit ng dami? Pumasok ka na, kailangan ka ni Gu Anyi. Gu Anyi, hawakan mo ito. Xiao Tongren. Huwag ka na magtanong. Ang importante iligtas siya. Kaya mo yan. Master Chow. Wala na akong malaking problema. Magpahinga ka lang sandali, gagaling ka. Ayos yan. Ayos na kung wala kang malalang pinsala. Bunso, Gu Anyi, talagang kamukha ka niya. Kung noon lang. Sana ikaw ang nakaligtas. Masaya sana. Galing ito sa kamag-anak ng pasyente kanina na nagpadala ng banner para sa'yo. Bakit ang bilis gumawa? Sabi nila pinabilis nila yan. Sandali. Ikaw, Paano mo nalaman na kailangan ko ng Chow Tongren? Narinig kong nawala ang gamit mo. Kaya tinulungan ko na hanapin agad. At ito ang nahanap ko, si Xiao Tongren. Bakit ko to ibinigay sa'yo noon? Siguro kutob lang ng babae. Guanyi. May nangyari. Master, anong nangyari? Bailing at Luyawen ay nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Nasa ospital na sila ngayon. sandali, sasama ko. Nasaan si Yawen? Siya. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin alam. Sinabi na turuan ko si Yawen magmaneho. Maayos naman ang pagmamaneho niya. Biglang lumabas ang isang sports car at nagpalit ng lan. Luyawen biglang sinapak ang manibela. Tapos wala na akong naalala. Bailing, naalala mo pa ba yung plaka ng kotse? Isang sports car yun. Yung plaka parang nagsisimula sa Z. 80 o 78 ba? Hindi ko matandaan. Tsudafa, kung may tapang ka, huwag kang magtago. Papasukin mo siya. Bakit mo sinaktan si Yawen? Sinaktan. May ebidensya ka ba? Ang mga kabataan, madaling kumilos. Madali silang magpadalos-dalos. Amy, Ganyan lang. Si Rain. Mas madaling sirain kaysa magtayo. Yung hindi ko makuha. Ahit sirain ko na. kahit ang iba, Huwag nila ring makuha. ikaw. Ha. Narinig ko na nasa probinsya ang mga magulang mo. Medyo mahina ang mga binti nila kapag naglalakad sila sa daan. bang, Ha. Tsudafa, suko na ako. Ano ang gagawin para pakawalan mo kami? Ako at ang pamilya ko. Ay. Sumama kay Tsudafa. era, at babae. Kasama ka rito. Salamat, Tsudafa. Bukas, dadalhin ko na ang titulo ng Renyi Clinic. Sige. Ayos na tong bata. Hahaha. Huwag mong hipuin ang babae. Nawala ang lakas ni Tsudafa. Mahusay na naisalba ang buhay niya. Pero pagkatapos naman, hindi na makatao ang mangyayari. Amy, Ito nga ang batang yan. Guanyi. Yemye. Siya. Dahil sa kanya, hindi na naging lalaki si Fodafa. Hindi sapat ang aming proteksyon. Napahamak si Tsudafa dahil sa kanila. boss, magutos kayo. Pahintulutan kaming maghiganti para kay Tsudafa. Anong gagawin natin? Huwag. Akala niya ang alam niya. Tayo ba'y magiging tulisan? Tayo, totoong negosyo ang ginagawa natin. Hindi kami basta tambay sa kalsada. Ang mga armas na hawak ninyo. Ang galing niyan. Kaya yan gawin. Nga tauhan niying Xiaoqing yan. Pinapadala niya ang tropa. Gayon ang kabilang panig. May suporta si Ying Xiaoqing. May isang malakas na player dito.
Binabantayan siya ng todo, kaya walang takot. Patayin o wakasan siya. Hindi madaling harapin siya. Boss, Sigurado akong may paan kayo. Sabihin nyo lang, kahit harapin namin ang apoy at mga blades. Tayo'y sasaba. Boss, babawiin namin ang hinanakit ninyong master. Mahirap labanan si Guanye. Pero, madali naman harapin si Luya Wen. Madali. Yang, kasuyo ko kayo. Gisingin ninyo siya, please. Miss Bailing. MS Lu, wala na talagang kailangan. Huwag na magdagdag ng gamot. Anong nangyayari? Kuya Anyi. Sabi ni Director Yang, dahil sa aksidente sa kotse, si Yawen ay nagkaroon ng pinsala sa utak, particular sa brainstem. Mukhang sa buhay na ito, malamang ay ganito na, malalim na koma. Ang ibig mong sabihin, Lu Yawen, naging isang vegetative state siya. Sa medisina, ganyan ang konklusyon. Hindi, may pag-asa pa siya. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi pa tuluyang nawawala ang kanyang malay. Kailangan kong mag-acupuncture sa kanya para i-activate ang kanyang buhay na ki. Yung mga hindi kayang gisingin ng Western medicine, hayaan ninyo akong subukan. Acupuncture, kababastusan, bata ka pa, huwag mong isipin na. Dahil nakapag-aral ka ng ilang araw ng acupuncture at traditional medicine, maglakas loob ka ng magsalita ng ganito. Hindi pwedeng basta-basta magligtas ng aw. Kung may masamang mangyari, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Ako ang kanyang fianc. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Guanyi. May kumpiyansa ka ba? Huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw, batang gago, kung magagawang gisingin mo ang pasyente. Haha, alisin ko ang aking puting coat. Magre-resign ako sa director. Gumising na siya. Kuya Guanya. Gumising si Yawen. Paano nangyari ito? Isang milagro. Director. Ganap nang gumising ang pasyente. Mahina pa ang katawan niya. Kailangang mabigyan siya ng tamang gamot. Agad siyang gagaling. Guro. Ito ang batang lalaki. Guanyi. Gamit ang acupuncture. Ginising niya ang pasyente. Bayani na sa murang edad. Saan ka nagtapos ng kolehiyo? Ako, nagtapos ako ng diploma. Nag-aral ako sa isang guro ng traditional na Chinese medicine. Konti lang ang alam ko. Hindi dapat husgahan ang tao sa itsura. Hindi mo masukat ang dagat sa timba. Napakalawak at malalim ng traditional Chinese medicine. Siyempre naman, hindi tulad ng iba. Kanina, ininsulto pa niya ang Chinese medicine. Sino ba yung nagsabi kanina? Kung napukaw mo lang ang pasyente, tatanggalin mo ang puting coat mo at mag-resing ka sa director. Guro, ako ang nagsabi niyan. Bilang tao, tinutupad ko ang sinasabi ko. Tatanggalin ko na ang damit ko ngayon. Director, biro lang ako kay Director yang kanina. Sabihin nating maghubad siya. Papuntahin niya kayo sa Medical University. Para magbigay ng lecture. Ako, Medical University. Magbibigay ng lecture. Bilang vice director, wala ba akong ganitong karapatan? Ayaw ba ninyo? Hindi. Siyempre pupunta kami. Guanya, isang bagay na makapagpapatunay sa bisang traditional Chinese medicine. Kailangan talagang pumunta. Said, kapag gumaling na si Lu Yawen, tutungo talaga ako. Tiyak yan, pangako. Doktor. Tatanggalin ko ba ang damit ko? O hindi ba? Doktor, magpapatuloy. Mas malakas. Ang ginhawa. Doon nga. Ang sarap talaga. Bailing, bakit ka nandito? Dumating lang para makita kayo. Bailing, grabe ka talaga. Pumasok ka pa nang hindi kumakatok. Kakatapos lang si Guanyi. Kung masahe na lang. Yung tunog kanina. Madali siyang magbigay yung mapanuksong imahinasyon, no? Masamang babae. Ikaw pa ang nagsasalita. Si Guanyi, kasalanan mo yan. Yawen, hindi ba sinabi mong matagal na siyang nakahiga? Saka ako ang magmamasahe sa'yo, di ba? Bakit mo pa ako kinurot? Kurot kita. Ikaw ang pinakamasama. Ang sakit naman. Sige, hahaplosan kita. Bailing, bakit ka nawala? Anyi. Kung tayo, talagang maghihiwalay na. Magugustuhan mo ba si Bailing? Sabihin ko na lang ang totoo. Hindi. Kasi sa puso ko, tinuturing ko siya bilang aking kapatid na babae. Kama BLG, isa. Lu Yawen, may isa pang bote ng gamot mamayang gabi. Sabi ni Director Yang, makakalabas na ako bukas. Hindi na kailangan ng injection. Ito. Ito yung pinapabigay ni Director Yang. Sa iyo. Hindi regular ang pulso, tumitibok ng mabilis ang puso. Tumataas ang tono, nagsisinungaling siya. Kung di kayo naniniwala, magganong kayo kay Director Yang. bakit? Pek ang gamot na to. At tuloy pa ang kwento. Huwag kang alis. Sino ang nagpadala sa iyo? Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng ulong. Nang abuso siya. Angit ang ugali. Gago. Utang ina. Ikaw ulit. Mayroon ka ng si Bailing. At yung babae na nakarang araw. Hindi pa sapat. Mayon nandito ka pa. Nang abuso sa male nurse. May Diyos na nagbabantay. Mayon ako na. Nahuli ka sa sariling akto. Nelods. Ito yung halimaw na naglokohan. At niloko. Ang Diyos sa nating si Bailing. Ano sabihin ninyo? Wasakin natin to. Tigilan. Bailing. Ako ang top fan mo. Pinuno ng Road Killer Crew. Kupal na lalaki to. Hindi siya karapat dapat sayo. Kung siya talagang kupal. Wala na sa mundo, ang mga tunay na lalaki. Talaga bang gusto mo siya?
Gusto ko ba siya? Walang kinalaman yan sa'yo. Ang mahalaga, hindi niya ako gusto. Umalis ka na, o tatawag akong pulis. Maje, anong gagawin natin? Mas swerte ka. Tayo, umalis na. Bailing. Mga fan mo, road killer. Ang dami nila, grebe. Mukhang, hindi talaga tayo pwedeng magkasama. Kahit pumayag ako, hindi papayag ang mga fan ko. O kaya, kung bawat isa magdura, pwede kang malunod. Guanyi, may isang pananaw na nagsasabi na ang tradisyonal na Chinese medicine ay sa paggamot, umaasa lang sila sa paningin, pandinig, pagtatanong at pagsukat ng pulso. Walang ginagamit na modernong kagamitan o kahit x-ray at lab test. Isa itong hindi nasusubok sa eksperimento na pseudosiyensya. Ano ang pananaw mo rito? Sa pagdidiagnose ng sakit, ang Chinese at Western medicine ay may magkaibang sistema ng pag-unawa. Sa Chinese medicine, ang apat na pamamaraan ay ginagamit para kumuha ng impormasyon ng pasyente. Ang mga sintomas na ipinapakita, Ang gabay ng doktor sa pagtukoy ng sanhi ng sakit. ang pag-unawa sa sintomas, ang siyang puso ng diagnosis ng TCM. Paano naman ang Western medicine? Ang kanluranin na medisina ay umaasa sa maselang pagsusuri na gumagamit ng malinaw na numerical na resulta bilang pamantayan sa diagnosis. Kung lumampas ka sa sakop, may sakit ka. Kung hindi, malusag ka. Sa iyong palagay, ang Chinese at Western medicine, alin ang mas magaling? Perhong sistema. Walang makapagsabi kung sino ang mas magaling. Pero ang naipon ng tradisyonal na Chinese medicine sa loob ng 5,000 taon ay isang napakalaking kayamanan. Walang sinuman ang pwedeng magsabi na ang diagnostic practices ng tradisyonal na Chinese medicine ay hindi totoong agham. Guanyi, may nakakita sa'yo kasama. Ang bagong sikat na idol na si Bailing, na pumasok sa hotel at nag-check-in. Totoo ba yan? Kasinungalingan. Reporter, yung sinabi mo kanina, puro haka-haka at walang katotohanan. Si Bailing ay pasyente ni Guanyi. Sila dalawa ay simpleng relasyon ng doktor at pasyente. Sino ka naman? Ako, Siya ang aking fiance, Lu Yawen. Yawen. Sa totoo lang, ako ay matagal na kitang dapat pinakasalan. Anyi, ako. Bailing. Nasa akin si Bailing. Gusto kong pagalingin siya. Pumunta ka sa Labingalong kay Tay Road. Mag-isa kang pumunta. Dalhin mo ang title ng lupa. Kung tatakbo ka o tutawag ng pulis, alam mo kung ano ang mangyayari. Hello? ano nang nangyari? Nakidnap si Bailing. Hiningi ng mga kidnapper na dalhin ko ang title ng lupa para ipantawid. Titulo ng lupa. Gawa yan ng pamilya ni Tsudafa. Gusto nilang kunin ang title para ibenta ng mahal kay Boss Lee. Tumawag tayo sa pulis. Huwag, Yawen. Kung tawag tayo ng pulis, Mapapatay nila si Bailing. Ganito na lang. Ako na ang kukuha ng title. Ikaw mismo, pumunta ka sa kumpanya ni Xiaoqing. Humingi ka ng tulong sa kanya. May koneksyon siya sa lahat. Tiyak may solusyon siya. Tulong. Bailing. Yawen, bakit ka nandito? Guanyi, kinidnap ako habang nagtawag ng taxi. Ang ganda naman ng sitwasyon. Ang girlfriend at ang kaibigan. Nagkakasama ngayon. Aray, Tsudafa, ikaw na naman. Hindi pa ba sapat ang tinapik ko sa'yo dati? huwag kang gumalaw. Kung lalapit ka pa, bubuhusan ko kayo lahat. Magsisisi kayo ng huli. Ay naku, Saj. Ayon sa sinabi ng anak ko, may tinatawag kayong divenido. Kunin ninyo lahat ng laso na karayom sa katawan niya. Ilagay ninyo lahat. Ikaw ba yung Tsukinhu? Ako nga. Dahil sa'yo, hindi na naging tunay na lalaki ang anak ko. Pinayapan ninyo ang pamilya ko. Tinadtad ng lahi namin. Sinasabi ko lang, dapat bang maghiganti? O huwag na? Ang anak mo, dahil kayamanang ipinagyayabang, gumagawa ng kalokohan, nilalaro niya ng walang kawawang mga babae. Di mo siya naituwid bilang ama. Binugbog ko siya para itama ka rin. Kailangang malaman mo, ang gumagawa ng kabaluktutan, babagsak din. tatay. Huwag mo nang pagpahabain, huwag ka makipag-usap. May dala ba kayong titulo ng lupa? Ito ang titulo ng lupa. Kun, pakawalan ninyo siya. Akala ko, aba, may class pala kayong malulupit na karakter. Isa lang siyang bagitong walang karanasan. Sa DEFA, yon na lang ang mga naiwan. Sa'yo na to. Guanyi, masyado kang nag-isip ng simple. Hindi mo ako pinayagang maging tunay na lalaki. Hindi kita papakawalan ng basta-basta. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Yung hindi ko makuha. Kahit sirain ko pa, hindi rin pwedeng makuha ng iba. 2 babae ang nasa harap mo ngayon. Isang bagong pag-ibig. Isang lumang pag-ibig. Sino ang mas mahal mo? Bibilang ako, hanggang 20. Pwede kang pumili. Ililigtas mo ang isa. Guanyi, Huwag mo akong intindihin. ililigtas si Bailing. Hindi, Guanyi, ililigtas si Luyawan. Siya ang tunay mong minamahal. Guanyi, naalala mo pa ba ang pinangako mo sa akin? May isang bagay na gusto kong ipagawa mo para sa akin. Ano ang gusto mong ipagawa ko? Gusto kong iligtas mo si Luyawan kahit ano pa man. 3. 2. Desisyon mo na ba? Pipiliin ko si Bailing. Guanyi, pinangako mo sa akin. Sinabi ko na hindi ako gagawa ng laban sa konsensya ko. Ito ba ang lalaking gusto mo? Mahilig sa bago. Guanyi, mas magaling ba siya kaysa sa akin? Kung sinundan mo lang ako noon,
Kailangan mo pa bang magtiis ng ganito? Masakit, di ba? Nagsisisi ka, di ba? Gu Anyi. Tama ang ginawa mo. Yawen. Pasensya na. Ayo kayong tatlo. Mamatay na kayong tatlo. Xiao King, salamat at dumating ka agad. Xiao King, nandyan ba si Yawen sayo? Wala. Bakit? Naku, delikado to, Xiao King. Dalhin agad ang tao sa 18 kay Tai Road. Dinukot sina Yawen at Bailing. Lumipas na ang 8 taon, Yawen. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Sa kabila ng mga pagkakadapa, nagsama rin tayo. Naalala ko pa ba ang pangarap ko? Bumalik sa maliit na bayan at magkaanak ng 3. Mamuhay ng payapa. Nagbago na ang isip ko ngayon. Mananatili ako sa lungsod ng lalawigan. Itaguyod ang tradisyong Chinese medicine. Iligtas ang mga may sakit. Ay, huwag naman. Magandang pangarap ang magkaroon ng pangatlong anak. Gu Anyi. Sa natitirang buhay. Kahit sino pa si Lu Yawen, kung siya man ay mahira, o mayaman, Sa sakit man. o malusog, mamahalin mo siya, aalagaan mo siya. Hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa inyo. Handa ka ba? Handa ko. Lu Yawen, handa ka ba? Handa ako. Say, naniniwala ako na ang lahat ng mga bisita rito ngayon ay taos-pusong magbibigay ng kanilang pagpapala sa kaligayahan ng bagong kasal. Walang tutol, di ba? Bakit hindi dumating si Bailing? Nakakabagay. Bakit wala siya? Atawagan ko siya. Ngayon, pakianyaya. Mga bagong kasal, palitan ninyo Ang inyong mga singsing. ang inyong kasal. Sandali lang.